Kabanata 321. Maaaring mag-donate ng dugo. Naisip ni Nicole, anong klaseng katangahan itong palabas? Layunin ba nila na pahirapan kami? Kinuha ni Miles ang mga kagamitan sa pagsisid sa speedboat at isinakay. Natigilan si Nicole. Tumingin sa kanya si Miles at nag-isip sandali. Miss Stanton, gusto mo bang sumisid mag-isa? Walang takas. Ngumiti si Nicole ng alanganin. Hindi ako marunong lumangoy. Natahimik si Miles ng buong 10 segundo bago niya natunaw ang katotohanan ito. Si Nathaniel, isang profesional na explorer, ay pinuri si Nicole na parang Diyos, ngunit hindi pala siya marunong lumangoy. Umupo si Nicole doon na inosenteng kumukurap. Nakaramdam din siya ng hiya. Napahinto si Miles sa kanyang mga kilos. Then, hintayin mo na lang ako dito sa taas. Mataimtim na tumango si Nicole. Isinuot ni Miles ang wetsuit at sumisid sa dagat ng matikas na halos hindi na siya nakagawa ng splash. Talagang tinupad niya ang kanyang maladyos na explorer na katayuan. Makalipas ang 3 hanggang 4 na minuto, walang gumagalaw. Ang dagat ay kalmado at hindi pangkaraniwang nakakatakot. Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa at pangamba si Nicole. Wala namang mangyayari, di ba? Biglang nanambalik ang kanyang pag-iisip noong 3 taon na ang nakararaan. Si Nicole ay nagsasanay mag-isa sa swimming pool. Kinansela siya ng coach na nakipag-appointment sa kanya. Sa halip, ilang mabangis na lalaki ang lumapit sa kanya. Nakatato ang buong katawan nila. Nang makita nila si Nicole ay dumiretso sila sa kanya. Mabangis at malamig ang kanilang mga titig. Ikaw ang nagligtas sa sundalong iyon, ha? Agad na nalaman ni Nicole kung sino ang mga lalaking ito. Sila ang mga tao mula sa Underground Fight Club, at gusto nilang maghayganti sa kanya. Bagamat iniligtas nila sina Nicole at Eric noong panahong iyon, paano magtitiwala sa katangian ng mga terorista? Nang makita ang kanyang katahimikan, walang awa na hinayla ng isa sa mga lalaki ang kanyang buhok ng walang dahilan at ibinaon ang kanyang ulo sa tubig. Buong lakas na pumiglas at lumaban si Nicole. Pilit niyang sinubukang huminga ngunit wala siyang nagawa. Ang isa pang lalaki ay lumubog sa ilalim ng tubig at hinayla ang kanyang mga binti, hinayla siya ng mas malalim at hindi siya binigyan ng anumang pagkakataong lumaban. Siya ay ganap na nasa awa ng iba. 1 minuto, 2 minuto, 7 minuto. Hindi maalala ni Nicole kung gaano karaming tubig ang nainom niya, ngunit ramdam niya ang unti-unting pag-ubos ng lakas sa kanyang katawan. Unti-unting lumalabo ang kanyang kamalayan. Lumakas ang pintig ng puso niya. Hindi na niya marinig ang sinasabi ng mga tao sa gilid ng pool. Pakiramdam niya ay unti-unting bumabalot ang isang malaking kumot sa bawat pulgada ng kanyang katawan na parang kakon, dahan-dahan siyang hinihila sa nakakabinging katahimikan. Napakalamig at madilim ang tubig. Ang kanyang takot sa kamatayan ay tila tumindi sa ilalim ng tubig. Hindi nagtagal, hindi na siya kumikibo at wala ng lakas ng loob na mabuhay. Binitawan siya ng 2 lalaking may tato. Lumutang siya nang nakaharap sa tubig. Sa pag-aakalang patay na siya, tuluyan na silang umalis. Hindi kailanman naramdaman ni Nicole ang sobrang lamig. Ang tubig ay tila may walang katapusang gravitational pull na pumipigil sa kanya na gumalaw kahit isang buhok. Nang malapit na siyang magpaalam sa mundong ito, pilit siyang hinayla ng isang lalaki. Malapad at malakas ang palad ng lalaki habang sinisimulan niya ang mouth-to-mouth resuscitation at chest compression. Naamoy niya ang pamilyar nitong amoy. Siya iyon. Walang tigil ang pagpatak ng mga luha niya nang maisip niyang muli siyang niligtas nito. Paano ko siya mababayaran sa pagkakataong ito? Gusto siyang pakasalan ni Nicole. Sa ospital, idinilat ni Nicole ang kanyang mga mata at nakaramdam ng nakakakilabot na sensasyon. Saglit siyang kinilig bago siya marahas na umupo. Nang tumakbo siya palabas, narinig niya ang magnetic at cold voice ng lalaki na may bahid ng gulat at kawalan ng magawa. Kailangan siyang iligtas, sa lahat ng paraan. Ang doktor sa harap ng lalaki ay nahihirapang magsalita, si Miss Quaid ay nawalan ng masyadong maraming dugo. Ang kanyang RH0 na uri ng dugo ay napakabihirang, at sa kasalukuyan ay wala kaming dugong ito na nakaimbak sa bangko ng dugo ng aming ospital. Napakurap-kurap si Nicole at kahit papaano ay lumakad. Sabi niya, maaari akong mag-donate ng dugo. Kabanata 322. Ngunit dapat mo akong pakasalan. Kumunat ang noo ni Eric Ferguson kay Nicole.
Kakaiba at malamig ang tingin niya dahil hindi siya naniniwalang may magandang intensyon ito. Nadurog ang puso ni Nicole dahil hindi siya nito nakilala. Hindi niya nakilala ang taong muntik ng malunod, hindi rin niya nakilala ang taong 2 beses niyang niligtas. Bigla niyang tiningnan si Eric sa mga mata at same time na sinabi, pero dapat pakasalan mo ako. Kinilig si Nicole. Bumalik siya sa katinoan sa isang iglap. Tinitigan niya ang madilim na tubig dagat at naramdaman niya ang malamig, nakakasakal na pakiramdam na bumalot sa kanya, na nagpapahirap sa paghinga. Parang masyadong masakit ang mga alaalang iyon. Hindi alam ni Nicole kung ito ba ay tubig dagat, o iba pa. Siya ay hingal na hingal, at ang kanyang mukha ay mapatla at malungkot. Napakatahimik ng dagat, pati ang mga alon ay wala na. Kinakabahan talaga si Nicole. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang 12-12 metro ang layo ng pinakamalapit na sailboat. Hindi niya alam kung makakarating sila sa tamang oras. Panante siya sa gilid ng speedboat at sumigaw patungo sa maliit na bangka sa di kalayuan. Tulong! Iligtas mo siya, dali. Pakiligtas mo siya. Nalulunod siya. Mahigit 5 minuto na ang nakalipas mula nang lumubog si Miles sa ilalim ng tubig. Paus ang boses ni Nicole pero walang gumagalaw sa tapat ng bangka na parang walang tao. Ang kanyang mga mata ay hindi kapani-pani walang pula. Hindi niya maiwasang mapayuko habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Mamamatay siya, tulad ng kung paano ako malapit ng mamatay noon. Lumipas ang oras sa minuto. Lalong nagpanik si Nicole. Nabasa ng malamig na pawis ang kanyang mga palad. Kahit hindi siya malunod, kakainin ba siya ng mga peteng? Wala man lang siyang telepono para makipag-ugnayan, ngunit bigla niyang naisip ang alarm ng speedboat. Napaawang ang labi ni Nicole. Lubhang nabalisa ang mukha niya. Nagpumilit siyang tumayo sandali. Pagkatapos noon, pumunta siya sa mga control at nakita ang alarm button. Walang pag-aalinlangan, gusto niya itong idiin, ngunit biglang, nagkaroon ng malaking splash sa pamamagitan ng bangka. Lumabas si Miles. Sumugod si Nicole at pinanood si Miles, na naka-wetsuit, na nagpupumiglas na kaladkarin ang isang malaking kahon papunta sa speedboat. Mukhang napakabigat. Mabilis siyang lumapit para tumulong. Talagang napakabigat ng kahon na ito. No wonder nahirapan din ang isang buff guy na tulad ni Miles na kunin ito. Sa wakas, pagod na umakyat si Miles at humiga sa deck, huminga ng mabigat. Hinubad niya ang kanyang dive mask at bumantong hininga. Miss Stanton, ito ay kasing bigat ng 2 tao. Kailangan mong bumalik at matutong lumangoy. Bahagyang namula ang mga mata ni Nicole. Walang tigil niyang tinanguan ang ulo. Medyo paos ang boses niya. Ayos ka lang ba? Umubo si Miles at napabuntong hininga. Yeah. I'm a professional explorer. Kung malunod ako, katawa-tawa iyon, di ba? Nicole pursed her lips and muttered, pero ang mga nalulunod ay kadalasang marunong lumangoy. Nang makita ang kanyang mapupulang mga mata at bahagyang mahina ang boses, binigyan siya ni Miles ng kakaibang tingin. Noong sumisid si Miles, wala siyang naririnig at hindi alam kung ano ang nangyayari sa ibabaw ng tubig. Gayunpaman, iniyuko ni Nicole ang kanyang ulo upang itago ang kanyang emosyon at natural na inabutan siya ng tuwalya at isang bote ng tubig. Matapos magpahinga sandali, binuksan nila ang kahon. Isa itong set ng parasails. Naglaro na ba? Tanong ni Miles. Umiling si Nicole. Napangiti si Miles. Madali lang. Tuturuan kita. Tumanggaw si Nicole. Dahil kailangan nilang tapusin ang hamon ng magkasama, bukod sa paglangoy, kaya niyang tiisin ang kahit ano. Inilabas ni Miles ang parasail at ikinabot ito sa lubid ng speedboat na may dead knot. Ang kabilang dulo ay mahigpit na nakatali sa katawan nila ni Nicole. Nauna nang nagparachute si Nicole at naisip niya na dapat ay magkatulad ito, kaya hindi siya natakot. Siya ay, kahit na inaabangan ito, itinakda ni Miles ang speedboat sa autopilot mode. Bumilis ang speedboat at tumilapon sa dagat. Kabanata 323. Lumpo. Sa isang iglap, biglang naramdaman ni Nicole na binawi ang kanyang katawan. Nawalan siya ng kontrol at agad na namutla ang mukha niya. Bago siya makapag-react, ang kanyang katawan ay nakabitin ng hindi bababa sa 60 metro sa ibabaw ng dagat. Napasigaw si Nicole sa taas ng kanyang baga. Mabilis na kumalat ang kanyang boses sa maalat na simoy ng dagat. Parang lalabas ang puso niya sa katawan niya.
Naglakad sila ng napakabilis. Ang parasail rope ay nasa tensyon habang nakataas sa ere sina Nicole at Miles. Nag-skate sila sa malamig na hangin ng dagat kasunod ng bilis ng bangka. Kinamot ng hangin ang kanilang mga mukha, na naramdamang masakit, ngunit kamangha-manghang. Hindi pa naramdaman ni Nicole ang ganito. Sa sandaling ito, nadama niya na ang buhay ay napakaliit at marupok, ngunit hindi maihahambing na malakas at masigla. Ang paghamon sa limitasyon ng isang tao ay talagang nakakahumaling. Nagpakatatag si Miles at lumapit para hilahin ang mga balikat ni Nicole para ayusin ang kanyang posisyon at direksyon. Huminga ng malalim si Nicole. Nag-uumapo ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Ito ay napakahusay. Tumawa si Miles, ngunit hindi niya nakalimutan ang kanilang gawain. Itinuro niya ang kumpol ng maliliit na bangka sa di kalayuan. Tumingin si Nicole sa ibaba at maingat na tinukoy ang mga titik sa mga bangkang iyon. HTV. Nagmura si Nicole. Ano iyon? Anong kinalaman ng HTV dito? Hindi kaya binili ng TV station na ito ang mga karapatan sa variety show na ito. Medyo nagulat din si Miles, pero at least alam nila ang sagot. Hindi nagtagal ay bumalik sila sa speedboat. Bumibilis pa rin ang tibok ng puso ni Nicole, ngunit dahil alam na nila ang sagot, nagsimula na silang bumalik. Muli, ang mga online na komento ay sumasabog. Nako, sabik na sabik si Nicole kaya umiyak siya. Mukhang nag-aalala talaga si Nicole, kahit ako parang naiiyak na nakikita ko siya ng ganyan. Sayang naman at walang alam si Miles tungkol dito. Kailangan niyang bumalik at panoorin ang replay. Matapos ang mahabang oras na paghihintay sa meet-up point, sa wakas ay dumating sina Nathaniel at Fabian kasama si Michaela. Inalalayan naman ni Fabian si Michaela habang nakayuko. Malungkot ang mukha ni Nathaniel sa tabi nila. Humakbang siya pasulong at hindi man lang naitago ang sama ng loob. Ang mga tauhan sa gilid ay nag-iingat din na huwag magsalita ng marami. Nagtaas ng kilay si Nicole at binigyan sila ng kakaibang tingin. Kung tutuusin, si Nathaniel ay bihirang magalit sa iba. Ang direktor na naghintay ng mahabang panahon ay may hawak na loudspeaker, inihayag ang buod bago ang pagtatapos. Tumayo si Nicole at ang iba pa at nagpalakpakan. Ang bait din nilang huwag magtanong kay Nathaniel tungkol sa nangyari. Magkahiwalay na sumakay ang lahat sa kanilang mga sasakyan at nagmaneho patungo sa HTV para sa huling panayam. Walang live na broadcast sa kotse, kaya't sila ay mas komportable. Naghanda si Demi ng kape at merienda para kay Nicole sa sasakyan. Bago pa makainom si Nicole nito ay bumukas na ang pinto ng sasakyan mula sa labas. Tumalon si Nathaniel, kinuha ang kape sa kamay ni Demi, at sabay lagok. Napaawang ang labi ni Nicole. Hindi ko ini-expect na babalik ka ng ganito katagal kaysa sa amin. Namula ang mukha ni Nathaniel sa galit. Bakit si Michaela pa ang pinili kong sumali sa programang ito? Wala siyang kaunting common sense at hinihila pa kami pababa. Alam mo bang kinailangan namin siyang buhatin ni Fabian pataas at pababa sa madugong bundok? Hindi na katulad ng dati ang nakapikit niyang paa. Hindi napigilan ni Nicole ang humagalpak ng tawa. Hindi niya talaga inaasahan ito. Napasinghap si Nathaniel sa galit at kinain lahat ng merienda na inihanda ni Demi para kay Nicole. Tila walang pakialam si Nicole. Natuwa pa siya sa kanya. Buti na lang, matalino siya para ipagpalit si Michaela kay Miles sa second half ng programa. Kabanata 324. Siya ay tinapon. Ang mga netizens na nanunood ng live stream ay napakatalas ng mata nang makita ito at sumabog sa hiyawan. Peke ang injury ni Michaela. Peke ni Michaela yung injury niya. Noong kasama niya si Nicole, kanang paa, kay Fabian, kaliwang paa, tapos with Nathaniel, bumalik ulit ito sa kanang paa. Dahil ba sa sobrang pagod niya sa pagpipilya hahaha? Nakuha ba ni Michaela ang role ng sad little malupit? Marunong talaga siyang magdrama ng lahat. Ito ay isang adventure program. Hindi na nakikisali si Michaela at binagalan pa ang iba. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit gustong-gusto ni Nicole na palitan ang kanyang teammate pagkatapos ng unang laro. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-iisip na masama ang ugali ni Nicole sa peke kanina. Nang matapos ang programa ay madilim na sa labas nang makauwi si Nicole. Pinabalik ni Demi at ng driver si Nicole sa Stanton Mansion. Madungis at mahimbing na natutulog sa sasakyan si Nicole nang dumating sila.
Hindi na kayanan ni Kai na gisingin siya, kaya binuhat niya ito at pinahugasan ang mga katulong. Sa sumunod na mga araw, tinatamad si Nicole sa bahay at hindi lumabas ng bahay. Pinalayaw siya ni Mr. Anderson ng lahat ng uri ng masasarap na pagkain. Si Nicole ay nabubuhay sa kanyang pinakamahusay na buhay sa lahat ng bagay na ibinigay sa kanya sa isang iglap ng isang daliri. Nang matapos ang live broadcast na iyon, naging mainit na usapan si Michaela. Binigyan pa siya ng nickname ng netizens, Lumpu Michaela. Pinagtawanan siya ng lahat, kaya hindi nang ahas si Michaela na lumabas ng bahay niya noong mga oras na iyon. Sa sandaling na i-post online ang variety show ni Nathaniel, maganda ang naging tugon nito. Upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang mga iskandalo, pinutol ng pangkat ng programa ang ilang hindi maliwanag na bahagi at hindi ginamit ang aksidente ni Michaela upang i-hype up ang paksa. Ang 20 minutong cut video ng editor ay kapanapanabik at kapanapanabik sa kabuuan, nang walang anumang chismis o drama. Maging ang baluktot na bukong-bukong ni Michaela ay pinaikot sa kung gaano nagkakaisa ang mga koponan. Sa pagtatapos ng video, puno ng sigla si Nicole at naramdaman pa niya na hindi siya sumali dito ng walang kabuluhan. Ibang-iba ito sa live na broadcast. Ang editor ay talagang kamangha-manghang. Sa huling panayam sa dulo ng video, tinanong sila ng host kung ano ang orihinal na intensyon para sa paglikha ng unang adventure variety show sa media niya. Sandaling nag-isip si Nathaniel. Ang kanyang pares ng maliwanag at masiglang mga mata ay kumikinang habang nagsasalita. Para sa kapakanan ng mga pangarap at pananampalataya. Ang pakikipagsapalaran ay hindi tungkol sa pagdanas ng panganib o pagsuko sa buhay. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng mga himala at paghahanap ng pinakamalaking pakiramdam ng seguridad sa buhay. Ang sagot ni Miles Cavanaugh ay, para ipakita sa aking yumaong kasintahan kung gaano kaganda ang mundo. Pagkatapos ng katahimikan, nagkaroon ng malakas at umaalingaw-ngaw na palakpakan. Nang may palabas ang variety show, naging usap-usapan ito at nang ibabaw sa trending topic. Narito ang buhay at mga pangarap. At least ang variety show na ito ay natutupad ang mga pangarap ng mga tao. Masasabi ko, ang pagpili ng mga kalahok sa palabas na ito ay napakahusay. Napaka-cute ng ating Diyosa Nicole noong nag-parasailing siya. Nathaniel and Miles are absolute hotties. Magdebo ka sa showbiz. Perpektong tugma sina Miles at Nicole. Kahit nasabik si Nicole at iniyakan siya. Ang cute nilang tingnan lalo na kapag parasailing sila. Ang pangkat ng programa ay hindi man lang gumawa ng palabas sa Lumpu Michaela. Masyado silang mabait. Nakaka-touch ang experience ni Miles. Gusto ko talagang malaman ang kwento niya. Mayroong lahat ng uri ng mga komento tungkol sa ilang mga kalahok, ngunit ang lahat ay nakatuon sa pakikipag-ugnayan ni Nicole at Miles. Pinaka-interesting part ng video ang segment nila, lalo na nang sumisid si Miles sa dagat at sumigaw si Nicole para humingi ng tulong. Hindi na-rehearse ang pag-aalalang iyon sa mukha niya. Iniskan ni Nicole ang mga komento at tinawagan si Nathaniel pagkatapos ng ilang pag-iisip. Nagsisimula nang mag-focus ang lahat sa yumaong girlfriend ni Miles. Hindi ba't ito ang nagpapahid ng asin sa kanyang sugat? Kabanata 325. Magkaparehas na mukha. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Nathaniel. Si Miles ay itinapon lang ng kanyang girlfriend na nagpabangkarote pa sa kanya. Niloko pa siya ng babaeng iyon sa isang mayamang negosyante, kaya sinabi lang niya na namatay siya dahil galit pa rin siya rito. Hindi na kay si Nicole. Gaano kalupit? Ferguson Corporation. Nanginginig ang mga tao sa loob ng meeting room habang nakikinig sa mga ulat mula sa mga department head. Lahat sila ay natatakot na si Pangulong Ferguson ay hindi masiyahan at gumawa ng isang halimbawa mula sa kanila. Malamig at mabigat ang hangin sa kwarto. Oras na ng investment department, kaya ang pinuno ng departamento, si Henry Yates, ay naglahad ng kanilang pag-unlad. Si Henry Yates ay na-promote lamang at wala pang nakamit na partikular na namumukod tanging sa ngayon. Kaya, kung gusto niyang umupo ng matatag sa posisyong ito, kailangan siyang pahalagahan ni Pangulong Ferguson. Umubo siya at hindi maipaliwanag na nasa sabik sa kanyang proposal, kaya kumpiyansa siyang nagsalita. President, ang ating investment department ay nag-aaral kamakailan ng mga variety show sa entertainment industry. Bagamat napaka-mature na ng mga variety show sa merkado,
Kung tayo ay maglalakas loob na mag-innovate at magbukas ng mga bagong genre, tiyak na mabibihag natin ang mga puso ng ang madla. Bahagyang kumunot ang noo ni Eric. Walang pakialam ang mukha niya. Kung ganoon, anong genre ang iminumungkahi mo? Napangiti si Henry at agad na nagpasok ng USB flash drive sa computer, saka ipino project ito sa malaking screen. I got this inspiration from your nephew. He's really worth it to be related to you. This program has been popular recently. Napakagwapo, matalino, at matapang ng pamangkin mo, napakaraming babae ang tiyak na magkakagusto sa kanya. Pagkasabi niyan, nag-click si Henry sa video. Nagkataon lang ang eksena ni Nicole at Miles Cavanaugh sa parasail lang. Mabilis na tumawid ang speedboat sa dagat at pinaputukan ang parasail. Nasa himpapawid ang dalawang tao. Hawak ni Miles si Nicole para patatagin siya. Sa oras na ito, nag-zoom in din ang drone sa kanilang dalawa. Maliwanag at dalisay ang ngiti ni Nicole. Ang mga pop-up na komento ay tumawid sa screen. Ang perpektong tugma. Ang cute nilang magkasama. Magkamukha pa nga sina Nicole at Miles. Ipapadala ko ang mag-asawang ito. Presidente, ang aming kumpanya ay maaari ding lumikha ng ganoong programa, o bumili lamang ng mga copyright para dito. Tahimik ang meeting room gaya ng dati. Isang mapurol at malamig na hangin ang sumalubong sa kanilang mga ulo. Si Henry Yates ay masigasig na pinupuri si Nathaniel at ang programa. Naisip niya na dahil pamangkin ni Eric si Nathaniel, mapapasaya niya si Eric sa pamamagitan ng pagpupuri kay Nathaniel. Tinitigan ng mabuti ni Eric ang screen. Lalong lumakas ang lamig ng mukha niya. Mahigpit na nakakunot ang kanyang mga kilay at napakababa ng presyon ng hangin sa kanyang katawan. Nagpipigil siya ng galit habang tinatapos niyang panoorin ang video clip sa screen. Bakit nag-comment ang netizens na magkatugma sina Miles at Nicole? Paano sila magkatugma? Bulag ba silang lahat? Napaisip si Eric. Nakatayo sa gilid si Mitchell, nagulat sa sumisikat na pagnanasa ni Henry. Nang mag-play ang video na iyon, naging komplikado ang mukha ni Mitchell. May gusto sana siyang sabihin, pero kasabay nito, hindi na niya napigilan matapos makita ang pagmumukha ni Eric. Oo naman, ito ay lubhang hindi kasiya siya. Naawang tumingin si Mitchell kay Henry. Ang lalaking ito ay ilang araw pa lamang sa kanyang bagong posisyon, ngunit siya ngayon ay nasa matinding panganib. Sa wakas ay natapos na ni Henry ang kanyang ulat at tuwang-tuwang tumingin kay Eric. Naisip niya na tapos na ang deal dahil hindi dapat mag-atubiling gumastos si Eric ng pera para sa sariling pamangkin. Napakaganda ng pakiramdam niya sa kanyang sarili para sa pagkakaroon ng napakagandang pangitain. Tahimik ang meeting room, at siksikan ang hangin. Pinandilatan ni Eric si Henry na may malamig na tingin. Ilang segundo lang ay napawi ang ngiti ni Henry. Hindi pa rin alam ng kawawang lalaki kung paano niya nasaktan ang kanyang amo at tumingin kay Mitchell na may pagtataka sa mga mata. Binigyan lang siya ni Mitchell ng isang nakikiramay na tingin. Nagpanik si Henry. Bago pa makapagsalita si Henry para ayusin ang sitwasyon, tumayo si Eric, tumalikod, at umalis. Nag-adjourn ang meeting. Kabanata 326. Gusto niyang maranasan mismo. Sinundan ni Mitchell si Eric sa President's office. Namanhid ang anit niya sa nagyayelong tingin ni Eric. Presidente, ito na ba ang resulta ng pag-aayos mo? Magnetic at condensed ang boses ni Eric na walang kaunting init. Mahinang paliwanag ni Mitchell. President, para sa variety show ni Young Master Nathaniel, hindi lang nagpakita ng suporta ang pamilya Stanton, kundi pati ang matandang Master Ferguson ay nagbigay ng abiso sa may katuturang media, kaya madilim at malalim ang tingin ni Eric. Since that's the case, then Ferguson Corporation has to be the sole investor, understand? Agad namang tumugon si Mitchell, understood, this can definitely be done. Dahil nag-i-invest ako sa palabas na ito, gusto ko silang bisitahin at maranasan ko ito para sa sarili ko. Nagsalita si Eric sa malamig at kalmadong tono habang kumukuha ng kape sa gilid at humigop. Tumanggo si Mitchell, saka muling tumangala sa gulat. Kinuha niya ang pinakamabilis na oras upang matuno ang katotohanan ito. Yes, of course. You will appear as a mysterious guest. I believe that will definitely bring more hype to this variety show that our company invested in. Tumanggo si Eric bilang kasiyahan. Maaari kang umalis.
Nakahinga ng maluwag si Mitchell at lumabas ng opisina, pagkatapos ay bumalik ilang sandali. Solemn na ang boses niya. President, narito ang matandang guro. Bahagyang kumunot ang noo ni Eric. Hindi siya nagsalita, ngunit tumanggaw siya para ipahiwatig na ayos lang. Nang pumasok si Old Master Ferguson sa President's office, umupo siya sa sofa habang si Queen ay nakatayo sa gilid, mukhang nag-aalangan. Lolo, Nay, bakit kayo nandito? Hindi nasisiyahang tumingin si Queen sa anak. Wala ang ate mo, at nasa business trip ang tatay mo. Ilang araw ka nang hindi umuwi, bakit hindi ka namin pinuntahan? Umubo si Old Master Ferguson at ibinuka ang kanyang mga labi. Humanda ka para sa gabing ito. Nakipag-appointment ako para sa hapunan kasama ang pamilya Stanton. Kumunot ang noo ni Eric. Ang mga Stanton. Masyadong biglaan ang desisyon ni Old Master Ferguson, at hindi ito inaasahan ni Queen. Siya ay labis na hindi nasisiyahan. Why should we have dinner with their family? Nicole always surrounds herself with so many guys. I even sent the photos to Eric. Nagbago ang mukha ni Eric. Nanay. Sinulyapan ni Old Master Ferguson si Queen, na nag-aalalang nag-ipon ng kanyang emosyon. Siya clenched sa kanyang ngipin at atubili. Huminga ng malalim ang matanda at nagsalita sa paos na boses. Eric, kailangan mong patatagin ang relasyon niyo ni Nicole. You went out of your way to offend those pirates for her. Alam kong gusto mo siya, pero hindi pa rin sigurado kung may interes siya sa iyo. Nawala sa amin ang kalahati ng kargamento ng kumpanya natin sa ships, at ang pamilya Stanton ay mabait na pumasok upang tulungan kami. Kung ang aming mga pamilya ay maaaring magkasundo kayong dalawa at tapos magkasama, iyon ang magiging pinakamagandang resulta. Si Old Master Ferguson ay isang matalinong tao at hindi kailanman makakasama sa isang hindi kanais-nais na pakikitungo. Alam niyang may gusto si Eric kay Nicole. Sa background ng pamilya ni Nicole, magiging sulit ito kahit na yumuko at nakompromiso ang pamilya Ferguson sa mga tuntunin. Ang isang alyansa ng kasal sa pagitan ng kanilang mga pamilya ay palaging magiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa kanilang kasalukuyang status quo. Kung tutuusin, kasalanan ng pamilyang Ferguson kung bakit kinasusuklaman sila ni Nicole. Pinag-isipan ito ni Eric bago siya nagpakawala ng mahinang, manam. Bagamat alam naman siguro ni Eric na hindi ito magtatapos, matagal na niyang hindi nakikita si Nicole. Hindi pinansin si Queen sa gilid at nakaramdam siya ng inis na halos ay padiyak niya ang kanyang paa sa kawalan ng kasiyahan. Dad, how can you let Nicole marry in our family again? Napakagulo ng private affairs niya ngayon. Sino ba sa internet ang hindi nakakaalam na nakikipag-hook up siya sa lahat? Matatawa ang pamilya namin kung tatanggapin natin ang ganoong anak biyenan. Tumahimik ka. Sinaway siya ni Old Master Ferguson. Ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani walang malungkot. Sino ka para maging mapili sa nag-iisang anak na babae ng pamilya Stanton? Kabanata 327. Hindi mo kailangang makilahok. Kinawayan si Queen ni Old Master Ferguson, kaya natigilan siya sa pwesto. Ang kanyang katayuan sa pamilya ay mababa, sa simula. Mula noong insidente kung saan tinulungan niya si Ingrid na nakawin ang Emerald Pipe ni Old Master Ferguson, patuloy na nabubuhay si Queen sa takot na maalis sa pamilya. Hindi alam ni Queen kung saan pinaponte si Ingrid, kaya ngayon, wala man lang siyang kausap. Nang siya ay pag-alitan ni Old Master Ferguson, nakatayo lang si Eric at walang sinasabing nanunood. Ang malamig niyang mga mata ay lalong nagpakaabala sa kanya. Kaya lalong lumalim ang pagkamuhi niya kay Nicole. Huminto si Eric at inutusan si Mitchell, na nakatayo sa gilid. Pabulaykan mo na si Madam Sevilla. Hindi na niya kailangang dumalo sa hapunan ngayong gabi. Natigilan si Queen sa kinatatayuan. Tumango rin si Old Master Ferguson. Mabuti rin iyon. Hindi natin mawawala ang pagkakataong ito para makabawi sa pamilya Stanton. Hindi man lang sila nagtanong tungkol sa opinyon ni Queen. Nena si Queen sa inasta ni Eric. Nang makaalis siya ay sobrang malungkot ang mukha niya. Ang hapunan ay itinakda sa isang pribadong restaurant. Bukod sa mga Stanton at mga Ferguson, wala nang iba. Dinala ni Floyd Stanton sina Grant at Nicole sa hapunan. Pagdating nila, kara-rating lang nina Old Master Ferguson at Eric. Hindi masyadong formal ang ganitong uri ng hapunan, kaya pumili si Nicole ng isang kulay abu-asol na mahabang damit at manalos.
Siya ay may isang cool at eleganteng pag-uugali na may isang touch ng kasiglahan. Nagpalitan ng kasiyahan sina Floyd at Old Master Ferguson. Wala silang binanggit na personal at karamihan ay tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan. Gayunpaman, sa ilalim ng tila magiliw na kapaligiran, napaka-awkward pa rin sa pakiramdam. Umupo si Nicole doon at naramdaman ang pares ng mga mata na sinusubukang batasin ang ulo niya mula sa kabilang kwarto. Nakakainis kasi. Nang muling bumaling sa kanya ang intensyong titig na iyon, hindi na napigilan ni Nicole. Bigla niyang inangat ang ulo niya at sinaman siya ng tingin. Natigilan muna si Eric, ngunit kalaunan ay ngumiti ito ng malumanay sa kanya. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga ngipin at hindi umiwas ng tingin. Ano ang pagpapanggap ni Eric Ferguson sa harap ng mga matatanda? Noong una ay wala siyang balak na sumama, ngunit pinaalalahanan siya ni Floyd na si Eric ang nagligtas sa kanya, kaya hindi magandang maging bastos. Dapat siyang umupo kahit sandali bago umalis. Nakita ni Floyd na malapit na ang oras kaya napatingin siya kay Nicole. Sa katunayan, kami ni Nicole ay lubos na nagpapasalamat na ang pamilya Ferguson ay maaaring sumaklolo. Bukod sa aming pakikipagtulungan sa negosyo, espesyal na inihanda din ni Nicole ang regalo para sa iyo, Chairman Ferguson. Ngumiti si Nicole at naglabas ng isang kahon mula sa kanyang pitaka, iniabot ito kay Old Master Ferguson. Chairman Ferguson, nakuha ko ito mula sa isang pribadong collector sa France. Ang tubo na ito ay nagmula sa mga kamay ng parehong Panginoon na mayroon ka sa simula. Nabalitaan ko na madalas kang bumisita sa museo upang makita ang emerald pipe na iyon, at alam ko kung gaano mo gustong makipaghiwalay dito, kaya upang ipahayag ang aking pasasalamat, natagpuan ko ito para sa iyo. Kumaibot ang mga sulok ng labi ni Old Master Ferguson. Alam niya na madalas akong pumunta sa museum para lang tingnan ang sarili kong tubo. Parang niloloko niya ako. Sa sandaling binuksan ni Old Master Ferguson ang kahon, mukhang nabigla siya. Ang tubo na ito ay hindi katulad ng kanyang emerald pipe, ngunit mas mahusay pa kaysa sa isa sa museo. Ang kulay at linaw ng mga esmeralda ay mas masigla. Ito ay malinaw na ito ay napakahusay na iningatan. Napakahalaga nga nito, malamang na hindi bababa sa 10 numero. Kahit na ang isang tao ay kayang bayaran ito, ang orihinal na may-ari ay maaaring hindi handang magbenta. Ito ay ipinakita lamang bilang isang pribadong koleksyon. Hindi naisip ni Old Master Ferguson na nakuha ito ng pamilya Stanton. Nasasabik siya at gusto niyang tingnan ito ng malapitan at hawakan ito ng personal, ngunit nag-aalala rin siya na ang pawis sa kanyang mga kamay ay makakasira sa kayamanang ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay lumabo ang kanyang mga mata. Binili lamang ito ng pamilya Stanton para sa kanya sa napakataas na halaga upang bayaran si Eric sa pagliligtas sa buhay ni Nicole. Itinikom nila ang kanilang mga bibig tungkol sa alyansa ng kasal. Ang katotohanan na ibinigay nila sa kanya ang tubo na ito ay nagpatunay na si Floyd ay walang pakialam sa pera at hindi hahatulan ang kanyang anak na babae sa isang kasal ng kaganhawahan. Si Old Master Ferguson ay isang matalinong tao at agad na nakita ang mga intensyon ni Floyd. Napangiti siya ng mahina at tumingin kay Eric na tila naiintindihan din ang iniisip ni Floyd. Bahagyang lumungkot at madilim ang mukha ni Eric. Bahagyang lamig ang bumalot sa kanya habang diretsyong nakatingin kay Nicole. Buong oras, ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo at tahimik na kinain ang kanyang pagkain. Ayaw niyang makisali sa usapan nila. Kabanata 328. Magkasundo ng normal. Ngumiti si Old Master Ferguson. Masama ang pakiramdam namin sa pakikitungo namin kay Nicole noong nakaraan. Kung may pagkakataon, gusto naming bumawi sa kanya. Ikinaway ni Floyd ang kanyang kamay. It's alright, they're just clueless kids. The past is in the past, and Nicole doesn't care about it anymore, kaya hindi na natin kailangan isapuso. Magkasundo lang ng normal. Clueless. Pabulong na sabi ni Eric. Bahagyang kumislap ang maitim niyang mga mata, pagkatapos ay pinulupot niya ang gilid ng labi. Oo, dapat tayong magkasundo ng normal. Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata upang tingnan si Nicole at binigyan ito ng isang pahiwatig ng ngiti. Nang mapansin ang nakakapasong tingin mula sa kabuuan ng silid, hindi na mamalayang tumangala si Nicole at nakita niyang nakatitig si Eric sa kanya ng nakangiti at maamong mga mata. Anong nginingiti-ngiti niya? Medyo nabulunan si Nicole at nawalan agad ng gana.
Ibinaba niya ang mga kubyertos sa kanyang kamay at inikat ang mga mata sa kanya. Kahit papaano ay hindi nagalit ang lalaking kaharap niya. Sa halip, lumalim ang ngiti niya. Nakita ni Eric kung gaano kaasar at pagpipigil si Nicole at biglang naramdaman na napaka-adorable ng babaeng nasa harapan niya. She even looked so pretty when she rolled her eyes. Paanong hindi ko napansin kanina? Si Floyd Stanton at Old Master Ferguson ay lagnat na nag-uusap. Napatingin si Grant sa kapatid at kay Eric. Nakakagulat na kakaiba ang palitan ng mga tingin ng dalawa at ng kapaligirang iyon. By the way, Mr. Ferguson, I heard na medyo marami sa mga barko mo ang nasira sa dagat. Kung may kailangan, makakatulong din ang fleet ng Stanton Corporation para i-transport din ang cargo mo. Ngumiti si Grant at akmang iniba ang topic para matawag ang atensyon ni Eric sa kanya. Makahinga na lang si Nicole ng simpleng, okay, si Eric at muling nagpatuloy sa pagngiti kay Nicole. Nang makita ito, naiinip si Nicole. Tapos na ba siya? Anong klaseng pakulo ang nilalaro niya? Napatingin agad si Nicole kay Floyd. Dad, bigla kong naalala na may appointment pala ako kay Yvette, kaya mauna na ako. Gayunpaman, nagpasalamat na si Nicole sa mga Ferguson, kaya ang pananatili sa natitirang hapunan ay walang kinalaman. Tumango si Floyd. Okay, sige na. Napangiti si Nicole. Bye Dad. Palm, Chairman Ferguson. Pagkatapos niyang batiin, kinuha niya ang mga gamit niya at lumabas. Hindi pa nakakalayo si Nicole bago siya naabutan ni Eric. Nicole. Inip niyang ibinalik ang tingin sa kanya. Kailan naging sobrang clingy ni Eric Ferguson? Nagkamali ba siya ng katwiran? Mr. Ferguson, may kailangan ka pa ba? Ang kanyang boses ay lubhang walang malasakit. Ayaw niyang isipin nito na maaari silang maging intimate pagkatapos ng isang hapunan. Ang pagkain na iyon ay isang pagpapakita lamang ng pagiging magalang. Napatingin si Eric sa nagyayelong mga mata niya at bahagyang natigilan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya ng malumanay at mahinahon habang pinipigilan ang kanyang emosyon. Madilim at malalim ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Malabo na mapang-api ang malamig na vibe na ipinalalabas niya. Sinabi lang ng tatay mo na magkasundo tayo ng normal, kaya obligado ka. Malinaw, malamig, at pigil ang boses niya. Tumingin sa kanya si Nicole ng kakaiba, kumunot ang noo, at sinabing, hindi niya sinasadya iyon. Anong paraan? Napaawang ang labi ni Eric. Halos mabulunan si Nicole sa sinabi niya. Sino ang nakakaalam? Biglang nawalan ng laman ang kamay niyang nakahawak sa phone niya. Sa isang kisap mata, nasa Eric na ang phone niya. Ang magandang balingkinitang daliri ni Eric ay tumapak sa screen ng kanyang telepono nang mahanap niya ang kanyang numero at in-unblock ang kanyang sarili. In the future, hindi mo na lang ako pwedeng i-block kung hindi. Kung hindi, sasabihin ko sa tatay mo. Napatulala si Nicole. Mayroon ba talaga siyang pisngi para sabihin ito ng may katwiran? Malinaw na sinadya ni Itay na panatilihin niya ang kanyang distansya. May problema ba sa comprehension ang lalaking ito? Malapit nang mawala sa isip si Nicole. Kabanata 329. Sila ay parehong tao. Kinuha ni Nicole ang kanyang telepono, tiningnan ito, at sa sobrang galit ay hindi siya makapagsalita. Inalis ni Eric ang kanyang sarili sa kanyang telepono at pinalitan pa ang kanyang pangalan ng Lifesaver. Makapal talaga ang balat niya. Sinusubukan ba niyang iparamdam sa kanya kung gusto niyang tanggalin ang kanyang numero? Kinagat ni Nicole ang ibabang labi, ayaw na siyang kausapin, at tumalikod na para umalis. Sinundan siya ni Eric nang walang pagmamadali. Sinabayan niya ang takbo nito na para bang anino niya. Nang makarating sila sa entrance ng restaurant, biglang nagsalita si Eric, Nicole, tuturuan kitang lumangoy. Naalala pa ni Eric na pagkatapos ng pag-crash ng eroplano, nang hindi niya ito makita sa malawak na karagatan, sinabi sa kanya ni Kai na hindi siya marunong lumangoy. Sa variety show na iyon nang makita ni Nicole na masyadong matagal na sa ilalim ng tubig si Miles Cavanaugh, ang gulat at takot na naramdaman ni Nicole ay hindi dahil sa kanyang pag-aalala kay Miles, kundi dahil sa kanyang phobia sa tubig. Paanong hindi marunong lumangoy si Nicole, na noon pa man ay isang competitive na tao? Gusto siyang turuan ni Eric para hindi na siya nasa panganib sa susunod. Gayunpaman, nanigas ang katawan ni Nicole nang marinig ang mga salitang iyon. Bahagyang umindayog ang likod niya na nakaharap kay Eric, at umagos ang dugo sa mukha niya.
Biglang napagtanto ni Nicole na kahit na makalipas ang mahabang panahon, ang ilang mga alaala, tulad ng nakasusuklam na pakiramdam ng itinulak ang kanyang ulo sa ilalim ng tubig, ay mag-iiwan ng malakas na epekto sa kanyang buong pagkatao. Hanggat iniisip niya ito, ang kanyang katawan ay papawisan ng malamig, at siya ay humihingi ng hangin. Ang hangin ay naging mas mabigat at mas nakapanlulumo. Sa wakas ay napalingon si Nicole kay Eric. Ang mga sulok ng mga labi nito ay nakakunot, ngunit ang kanyang almond na mga mata ay malamig, at siya ay nagpapalabas ng malamig na vibe. Hindi maintindihan ni Eric kung bakit biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Nicole. Mr. Ferguson, ang pagiging maingay ay isang nakakainis na katangian. Determinado ang mga mata ni Eric nang humakbang ito at tumingin sa kanya. Ganun ba? Bakit ayaw mong matuto? Bigyan mo ako ng dahilan. Ang mga mata ng lalaki ay malalim at madilim, na sumasalamin sa hindi mabilang na katanji tanging mga ilaw ng tanawin sa pasukan na tila isang ilog ng mga bituin. Nagdikit ang ngipin ni Nicole. Mapatla ang kanyang mukha, at halatang halata ang lamig sa kanyang mga mata. Biglang na-realize ni Eric na baka. Hinawakan niya ang kanyang bawal, ngunit lalo siyang na-curious. Saglit na nanigas si Nicole bago siyang umisi. Kumikislap ang mga mata niya. Medyo nakakahiya sa sarili niyang wika. Mr. Ferguson, nakalimutan mo na ba? 3 years ago, you fished me out of the swimming pool before I exchanged my blood to marry you. Bakit ako matutong lumangoy at malunod muli? Halatang nabigla si Eric dito. May halong kawalan ng pag-asa ang pagtataka sa madilim niyang mga mata. Napatitig si Nicole sa kanyang mga mata at biglang ngumiti ng mas malawak. Unti-unting lumabo ang liwanag sa kanyang mga mata. So, nakalimutan mo. O baka hindi mo alam na niligtas mo ako. Hindi alam ni Eric na ang pinangangisda niya sa swimming pool ay ang mismong taong nag-propose na pakasalan siya kapalit ng dugo nito. Namutla at naninigas ang mukha ni Eric. Naalala na lang niya na naubusan na pala si Nicole at sinabing pwede siyang mag-donate ng dugo sa kondisyon na papakasalan siya nito. Dahil buhay ni Wendy Quaid ang nakataya noon, pumayag na lang siya. Sa pagbanggit nito, agad na naalala ni Eric ang eksenang iyon 3 taon na ang nakakaraan. Hiniling sa kanya ng isang misteryosong tao na pumunta sa pribadong swimming pool na iyon. May naantala si Eric at nahuli ng 20 minuto. Pagdating niya doon, nakita niya ang isang babaeng lumulutang sa tubig, wala ng buhay. Iniligtas ni Eric ang babae. Pagkatapos ng simpleng pangunang lunas, ipinadala niya ito sa ospital at wala ng oras na pakialam sa follow-up, ni hindi niya pinansin kung ano talaga ang hitsura ng babae. Hindi niya alam na si Nicole pala ang babaeng muntik nang mamatay sa pool. Nakatayo doon si Eric na hindi kumikibo. Ang kanyang maitim na mata ay malamig at nagtatampo. Nagsimulang manginig ang kanyang puso. Tinitigan niya ng diretso si Nicole at parang sinampal siya sa mukha. Masalimuot at nakakagimbal ang mga emosyong lumulukso sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay sinakal ang puso niya na hindi na siya makahinga. 1,000,000 katanungan ang gumugulo sa kanyang isipan. Paano niya napagdaanan ang lahat ng iyon? Paano siya nalunod? Bakit nangyari ang lahat ng ito? Pero ngumiti lang si Nicole na parang walang nangyari. Paus at mahina ang boses niya habang sinasabing, kalimutan mo na iyan. Dati na ang lahat ngayon, kaya walang kabuluhan na ipagpatuloy ang pag-uulit. Kabanata 330. That's Revenge. 3 taon na ang nakalilipas, si Eric Ferguson ay may mga mata lamang kay Wendy Quaid. Bakit niya iisipin kung ano ang hitsura ng taong bigla niyang iniligtas? Hindi na lang umimik si Eric. So, hindi marunong lumangoy si Nicole dahil muntik na siyang malunod. Magulo ang ekspresyon ni Eric. Ang kanyang malalalim na mga mata ay kasing dilim ng tinta na may nakapanlulumong dilim. Pasensya na. Lahat ng mga salitang iyon na gusto niyang sabihin ay naging 2 simpleng salitang ito. Naisip ni Nicole na nakakatawa ito at natatawa. You should be sorry. Hindi mo akalain na darating ang mga manlalaban na iyon para maghiganti pagkatapos kitang iligtas sa underground fight club, tama ba? Na pumunta sila sa akin para maghiganti. Ang pangungusap na ito ay naging sanhi ng pagkagulat na pangit ng mukha ni Eric na parang tinamaan ng kidlat. Tiningnan siya nito ng may matinding emosyon at hinawakan ang braso nito. Anong sabi mo? Bakit siya nagulat? Hindi naintindihan ni Nicole at tumawa ng walang pakialam. Dahil ito ay dumating sa ito,
Ito ay mas mahusay na upang gawing malinaw ang mga bagay. Hindi mahalaga kung sino ang nagligtas kung kanino sa puntong ito, dahil sa pagitan nila, hindi na malinaw kung sino sa kanila ang higit na may utang sa isa pa. Mr. Ferguson, I can swim 3 years ago. I don't want to learn to swim again because my head was pressed under and I took in too much water. Is this reason enough for you? Walang pakialam na sinabi ito ni Nicole habang pilit niyang kinakalimutan ang madilim na nakaraan na iyon. Ang lahat ay nangyari dahil sa kanyang sariling mga pagpipilian. Hindi kailanman pinagsisihan ni Nicole ang pagganti sa pagligtas kay Eric. Kung dati ito, malamang ay medyo magdaramdam si Nicole. Gayunpaman, ang lahat ay nakaraan na ngayon. Nabitawan na ni Nicole ang pagkagusto sa kanya, kaya hindi na ito mahalaga sa kanya. Labis na madilim ang mukha ni Eric. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla, na pagkatapos ay napalitan ng matinding galit at labis na puot. Palagi niyang iniisip na hindi siya mahahanap ng mga taong iyon kung hindi siya mananatili sa hukbo. Sino ang nakakaalam na nahanap talaga nila si Nicole at hinayaan lang sila dahil akala nila napatay na nila ito. Idiniin ang kanyang ulo sa ilalim ng tubig. Hindi nang ahas si Eric na isipin kung gaano kagulat ang eksenang iyon 3 taon na ang nakararaan. Baka kung makalipas lang siya ng 1 segundo, hindi na maliligtas si Nicole. Kung magtatanong lang sana siya tungkol sa kanya o mag-aalaga pa ng kaunti, magiging iba kaya ang lahat. Malaki na pala ang naitulong ni Nicole sa kanya nang hindi niya nalalaman. Gayunpaman, noon pa man, siya lamang ang nagmamalasakit na magalit tungkol sa pagpilit sa kasal na iyon. Puno ng sama ng loob at galit ang mga mata ni Eric. Nang tingnan niya si Nicole, ang tanging naramdaman niya ay lungkot at pighati. Madilim sa labas, at tahimik ang kanilang paligid. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanila. Takot si Nicole sa lamig, kaya ayaw na niyang tumayo pa doon. Tumalikod na siya at gustong umalis sa nakakalungkot na lugar na ito. So paano kung malaman niya ang tungkol dito? Walang pagbabago iyon. Kung nakaramdam man siya ng kahit kaunting pagsisisi, dapat na lang niyang alisin ang kamatayan sa mukha ko at huwag na akong guluhin pa. Bago pa siya makaalis ay hinayla siya ng nasa likod niya at niyakap siya ng mahigpit. Idiniin ang likod niya sa mainit na dibdib, at agad siyang binalot ng malamig na aura nito. Ang kakaiba ngunit pamilyar na pakiramdam na iyon ay agad na bumalot sa kanya. Bahagyang natigilan si Nicole. Biglang nagsalita si Eric sa madilim at garalgal na boses. Nicole, hahanapin ko sila. Pangako, hahanapin ko sila at papatayin. Kumunot ang noo ni Nicole at agad na humiwalay sa pagkakahawak niya. Walang bahid ng init ang boses niya. It doesn't matter. It's all in the past anyway. Nang mga sandaling iyon, dumating na ang kanilang mga driver sa pasukan. Paakay na sana si Nicole sa kotse niya nang hilahin ulit siya ni Eric. Eric Ferguson. Kabanata 331. I'm begging you. Nababaliw na talaga si Nicole. Bakit ba ako ginugulo ni Eric Ferguson na parang isang nakakainis na langaw na hindi matatanggal? Gusto niyang pag-alitan siya sa pagiging hindi makatwiran. Hinawakan ni Eric ang kanyang palso. Malamig at desidido ang boses niya. Nicole, maniwala ka man o hindi, nagsisisi talaga ako. If I can have another chance. Bigla siyang pinutol ni Nicole. Hindi na napigilan ang sakit sa mga mata niya. Eric Ferguson, I've been getting nightmares about those things in the past for all these years. Mula nang makilala kita, wala akong araw na masaya at masaya. Hindi ako nagsisisi na iligtas kita, pero please. I'm begging you to let go of the past and stop talking about it. Nagsisi man o hindi si Eric sa kanyang mga ginawa noon ay hindi nakakatulong sa 3 taong paghihirap ni Nicole. Medyo natatawa pa nga. Biglang nanigas ang katawan ni Eric. Napailing siya sa basag na boses ni Nicole at sa sakit ng mga mata nito kaya hindi niya makayanang tumingin ng diretsyo sa kanya. Ang mga sakit na iyon ay dala niya, ngunit wala siyang alam tungkol dito. Tinitigan ni Nicole ang side profile ng lalaki sa kanyang harapan, ang kanyang tukoy na jawlines, tuwid na ilong, at perpektong sculpted features. Minsan ay nahuhumaling siya sa kanya na hindi niya maalis ang kanyang sarili. Ngayon, ang gusto niya lang ay layuan siya. Mabilis niyang itinago ang masakit na ekspresyon. Mukha siyang walang pakialam habang inilipat ang tingin sa harapan at pilit na ngumiti.
You don't need to feel sorry for me, and you don't need to regret anything. It's all in the past, so let's just move on. Naisip ni Nicole na ang panghihinayang ni Eric ay dahil sa guilt na nararamdaman nito sa kanya matapos malaman ang dahilan kung bakit hindi siya marunong lumangoy. Sa katunayan, ito ay hindi kailangan. Iyon ang orihinal na one-sided love niya para sa kanya dahil siya ay tumalon sa kanya upang iligtas siya sa mga lansangan ng isang bansa. Gayunpaman, ayaw itong banggitin ni Nicole. Bahagyang umiwas ang tingin niya nang tumalikod siya at sumakay sa kotse ng pamilya Stanton. Gusto siyang habulin muli ni Eric, ngunit hindi makagalaw ang kanyang mga paa. Iniisip niya ang malamig at kakaibang titig na ibinigay sa kanya ni Nicole kanina kaya nagtanong siya kung ano ang karapatan niyang pigilan siya. Tahimik niyang pinagmamasdan ang sasakyan nito na nawala sa harapan niya, saka tumalikod para umalis. Tattoo bar. Itinulak ni Eric ang pinto at pumasok sa masiglang pribadong silid na maraming tao sa loob. Nang makita ang biglang pagsulpot ni Eric, nagulat si Keith. Ferg, hindi ka ba sumama sa hapunan kasama si Nicole at ang pamilya niya? Bakit bigla kang pumunta? Ang ilan sa kanilang malalapit na kaibigan ay nagtitipon paminsan-minsan, kadalasang naroroon si Eric. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi siya dumating at buong pagmamalaking sinabi na mayroon siyang hapunan na dadaluhan. Sa pagbanggit ng pangalan ni Nicole, nagdilim ang mga mata ni Eric. Parang tinamaan ng martilyo ng malakas ang dibdib niya. Pumipintig ito sa sakit. Lumapit si Eric at umupo. Biglang tumahimik ang private room. Kinuha niya ang isang bote ng vodka at itinagilid ang ulo para inumin iyon. Ang kanyang katawan ay nagpapalabas ng malamig, nagtatampo, at mapait na vibe. Nagulat ang lahat dito. Mr. Ferguson, were you agitated by something? Dahil ba nawalan na naman ng galit si Nicole? Isang mabagal na maginoo sa tabi niya ang nagsalita. Narinig lang ng lalaking ito na binanggit ni Keith na si Eric ay laging humahampas kay Nicole. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Eric. Ang kanyang tingin ay malungkot at malamig, habang siya ay tumigil sa kanyang mga galaw ng isa pang lagok ng vodka. Kumunat ang noo ni Keith. Bago pa niya ito mapigilan, ang mayayamang tao ay sinubukang hikayatin si Eric. Walang awa talaga ang babaeng ito. Isa lang siyang hiwalay na babae na hindi mo na ginusto. Isang karangalan na para sa iyo na tingnan siya, ngunit naglakas loob siyang tretuhin ka ng masama. Pinatahimik ni Keith ang maharlika at napahawak sa ulo sa pagkadismaya. Tapos na. Ang lalaking ito ay hindi na magpapatuloy sa pakikisalamuha sa ating bilog salamat sa kanyang hanggal na bibig. Sa ilalim ng dim light, biglang nagangat ng ulo si Eric. Ang kanyang madilim at malamig na mga mata ay nanlilisik ng masama sa maharlika. Sila ay napuno ng mapait na lamig at kahit isang dampi ng nagngangalit na kabaliwan. Biglang ibinagsak ni Eric ang bote sa kanyang kamay sa mesang nasa harapan niya. Kabanata 332. Hindi ko siya mapaalis. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Agad na nabasag ang mga bote at baso sa glass table sa harap nila. Ang mga pira-pirasong salamin ay lumipad kung saan-saan at napunta pa sa mukha ng maharlika. Dumausdas pababa ang mga patak ng dugo mula sa sugat sa kanyang pisngi. Ang pribadong silid ay nakamamatay na katahimikan at matinding lamig. Takot na takot ang batang maharlika sa tagpong ito kaya namutla ang kanyang mukha. Hindi na siya naglakas loob na magbitaw ng isa pang salita dahil alam na niyang mali ang sinabi niya at ikinagalit niya si Eric Ferguson. Namumula ang mga mata ni Eric. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang nakakatakot na lamig habang siya ay tumayo at walang awa na tinitigan ang maharlika mula sa isang mapagpalang posisyon. Sino ka para banggitin ang pangalan niya? Malamig at mapang-api ang boses ni Eric. Humakbang siya at sinipa ang malalaki sa katawan ng walang ibang salita. Nagsiksikan ang maharlika sa sakit at hindi gumagalaw, ngunit tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang mga nakapaligid na tao ay hindi nang ahas na lumapit sa depensa ng maharlika. Nakuha lang nilang makisalamuha sa bilog na ito dahil lahat sila ay matino para sumipsip kay Eric. Ferg. Nagmamadaling lumapit si Keith at pinigilan si Eric. Tumahimik ka. Tapos tumingin siya sa iba. Guys, sobrang nainom ni Eric. Iwanan mo na ito. Umalis muna kayo. Natural, sumang-ayon ang lahat at agad silang nagpaalam. Dala-dala pa nila ang kalahating patay na maginoo sa daan. Magulo ang pribadong kwarto. Si Eric at Keith na lang ang natira.
Sinubukan ni Eric na pigilan ang pagnanasang pumatay ng isang tao. Umuumbok na ang mga ugat sa noo at nanginginig ang buong katawan at naninigas. Lumapit si Keith at tinapik siya sa balikat, saka siya idiniin sa upuan niya. Mabilis siyang kumuha ng isang tao upang maglinis ng kalat at umorder ng iba't ibang mamahaling alak. Alam kong nandito ka para uminom. Tulungan mo ang sarili mo. Binuhusan ni Keith si Eric ng buong baso at uminom siya ng kaunti. Umupo si Eric doon at nilagok ang baso ng alak. Sinunog ng likido ang kanyang lalamunan, ngunit unti-unting nakaka-relax ang kanyang katawan. Ibinaon niya ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod habang bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat. Muntik na siyang mamatay dahil sa akin, at hindi ko alam. Napakaraming bagay pala ang hindi niya alam. Masama pa nga ang pakikitungo niya sa kanya sa 3 taong pagsasama na iyon, na tiyak na labis na nawalan ng pag-asa para kay Nicole. Pinilit pa niyang patawarin siya. Malamang galit na galit sa akin si Nicole, diba? Ang kanyang puso ay parang pinipiga ng hindi nakikitang puwersa. Napakasakit noon. Inamin ni Eric na nang malaman niyang muntik na itong mamatay sa pool dahil sa kanya, tuluyang nadurog ang puso niya sa sandaling iyon. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili. Bakit hindi ko napag-isipang mabuti kung sino iyon nang sinabihang pumunta ako sa swimming pool? Bakit ako late noon? Bakit hindi ko naalala ang mukha ni Nicole? Bakit ako nagkaroon ng pagkakataon na pakasalan siya ngunit hindi ko siya pinahalagahan? Gayunpaman, walang pagkakataon para sa kanila na magsimulang muli. Hindi napapansinin ni Nicole ang anumang bagay para sa kanya. Natarante si Keith sa sinabi ni Eric dahil hindi niya alam ang mga detalye. Hindi man niya ito maintindihan, alam niyang nabitin lang si Eric tungkol kay Nicole. Hindi na siya maglalakas loob na saktan ang babaeng iyon. Nang tingnan niya ang magulo at nanghihinayang anyo ni Eric ay alam niyang na-inlove si Eric sa babaeng iyon. Sunod-sunod na lagok ni Eric ang baso. Ang kanyang tingin ay unti-unting namula at natulala. Hindi nagtagal, naubos ni Eric ang halos lahat ng alak sa mesa. Isang salita lang ang binigkas niya. Nicole. Nicole. Napabuntong hininga si Keith. Ganun mo ba kagusto si Nicole? Anong maganda sa kanya? Hihimatay na sana si Eric, pero nang marinig niya ang pangalan ni Nicole, subconsciously niyang sinagot. I like her. I love her. I want to love her with all I'll have. But, she doesn't care. Paus at pasuray-suray ang boses ni Eric. Gusto niya itong mahalin tulad ng pagmamahal sa kanya noon ni Nicole. Tumayo si Keith. Marami kang nainom. Iuuwi na kita. I wanna si Nicole. Ungol ni Eric. Okay. Sabi ni Keith habang pilit na kinakakarga ang lasing na si Eric. Kabanata 333. Nandito na. Ang mga pintuan sa harap ng Stanton Mansion. Nasa sasakyan si Keith Ludwig nang tawagan niya si Nicole. Mukhang natutulog na si Nicole dahil naiinip na siyang sumando. Sino ito? Keith pursed his lips and replied, Ako nga, Keith Ludwig. Ah. Ferg had one too many drinks and he's right outside your house. Can you come out for a second para masabi niya ang gusto niya? Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa telepono. Mukhang nagising si Nicole. Mahinahon at malalim ang boses niya. Maaari mo siyang kunin at paalisan sa aking bahay. Saglit na natahimik si Keith. Nagpumiglas siya. Pero andito na kami. Kung hindi ka lalabas, iiwan ko na lang siya sa pinto. You're responsible if he freezes to death. Pagkatapos noon ay ibinaba na niya ang telepono at tinapik ang kanyang dibdib. Ang pakikipag-usap kay Nicole ngayon ay nangangailangan ng maraming lakas ng loob. Kinaladkad ni Keith si Eric palabas ng sasakyan at pinaupo sa may gate. Ito ay isang napaka-unmissable na lugar sa gitna mismo. Medyo makulat siya. Ferg, I'm doing this for you, okay? Hindi ka makakaganti sa akin mamaya. Total, nag-request si Eric na pumunta dito mag-isa. Dali-daling umalis si Keith sakay ng kanyang sasakyan pagkatapos ihiga si Eric. Saglit na natunaw ni Nicole ang mga sinabi ni Keith. Agad siyang tumakbo sa balcony para tingnan ito at nakita niya ang isang sasakyan na papaalis. Nagmura siya ng isang malupit. Ang mga taong ito ba ay may sakit sa ulo? Tulog ang kanyang ama at mga kapatid kaya sinuot ni Nicole ang kanyang tsinelas at tahimik na bumaba. Nang makarating siya sa labas, nakita niya si Eric na nakaupo doon, mukhang magulo at depressed.
Tahimik na tumayo si Nicole sa harapan niya at tinignan siya ng walang pakialam na tingin. Malinaw at malamig ang boses niya. Eric Ferguson, adik ka na ba sa pag-arte ngayon? Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata na puro dugo. Amoy alak niya. Medyo natigilan si Nicole nang makita siyang ganito. Namumulang mata, I'm sorry, Nicole. If you give me another chance, I'll definitely remember you. Bahagyang nanginig ang puso ni Nicole na parang nabigla ng kuryente, ngunit agad itong nanlamig. Babuka pa lang niya ang kanyang bibig, nakita niyang nakadapa si Eric at wala nang malay. Hindi maganda ang mood ni Nicole pagkabalik niya mula sa hapunan na iyon. Ang pagbanggit sa kakilakilabot na nakaraan ay nagpaalala sa kanya ng mga matangkad na peklat na idinulot sa kanya ni Eric. Paano niya nakalimutan ang mga ito? Ilang beses nang sinubukan ni Nicole na patawarin siya, ngunit mapapatawad lang niya ang sarili para sa kanyang hindi nasusuklian na pagmamahal. Ayaw na lang niyang paulit-ulit na ilabas ang mga nakaraang sama ng loob at hinaing o makipagkwentuhan sa kanya dahil wala itong kabuluhan. Gayunpaman, inamin niya na sa tuwing mag-isa siya sa gabi, ang biglaang pag-alala sa mga eksena ng nakaraan ay nasasaktan pa rin siya ng husto. Nanghihinayang. Matagal na niyang pinagsisihan ang lahat ng ito. Mas gugustuhin pa ni Nicole na masugatan ng ligaw na bala noon sa mga lansangan sa ibang bansa kaysa umasa na isang sundalong nagngangalang Eric Ferguson ang darating para iligtas siya. Sa ganoong paraan, hindi siya mai-inlove sa kanya. Huminga ng malalim si Nicole. Hindi sinasadyang namula ang mga mata niya. Ang madilim na dilaw na mga ilaw sa kalye ay nagsasapawan sa kanilang mga anino, na mukhang napakatindi sa kanya. Ang tao sa lupa ay hindi kailanman naging ganito kaawa-awa noon. Kung nangyari ito 3 years ago, kung nalasing siya dahil sa kanya, malamang natatawa na si Nicole sa panaginip niya. Sayang naman. Marahang pinunasan ni Nicole ang mga luhang kumawala sa gilid ng kanyang mga mata. Humakbang siya at sinabi sa malinaw at malamig na tono, Eric Ferguson, isaalang-alang natin ito at magkunwaring hindi tayo magkakilala. Hindi gumalaw kahit kaunti ang lalaking nasa lupa. Ilang segundong nag-atubili si Nicole at nagpas siyang huwag na lang siyang pansinin. Gayunpaman, pagkaraang makalabas ng 2 hakbang, kinagat ni Nicole ang kanyang mga ngipin, tumalikod, at sinipa siya sa baywang. Pagkatapos ng hindi lumingon, pumasok siya sa bahay at isinara ang pinto. Sinandal niya ang likod niya sa pinto at kinuha ang phone niya para tawagan si Keith. Pinatay ng damned wimp ang phone niya. Pagkatapos ay nakita niya ang numero ng telepono ni Colton White at tinawagan siya. Medyo mabilis niyang sinagot. Ako ito, Nicole Stanton. Si Eric Ferguson ay lasing sa aking pintuan. Kung ayaw mong mamatay siya sa lamig, ilayo mo siya. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ibinaba ni Nicole ang tawag ng walang ibang salita. Wala pang 20 minuto, pinanood ni Nicole mula sa itaas ang pagdating at pag-alis ng sasakyan ni Colton. Kabanata 334. Mawawala siya. Nagkaroon ng emerhensya sa isa sa mga subsidiary sa ibang bansa ng Stanton Corporation na kailangang harapin kaagad. May apurahang negosyo si Grant sa punong tanggapan, kaya hindi siya makaalis pansamantala. Pagkatapos ay kinuha ni Nicole ang gawain at pumunta sa ngalan ni Grant. Pansamantala, maaari din siyang makakuha ng pagbabago sa kapaligiran. Ang balitang umalis na si Nicole ng bansa ay nakarating sa pandinig ni Eric makalipas ang 1 oras. Sa sandaling iyon, umiinom siya ng 1 tasa ng hangover tea sa kanyang opisina. Ano? Napailing si Eric at walang pakialam na natapon ang tsaa sa ilang mahahalagang dokumento. Agad siyang tumayo. For some reason, nakaramdam siya ng malabong kirot sa bewang niya. Lumabas siya ng bansa. Tumanggaw si Mitchell. Oo. Noong nagpadala ako ng return gift sa Stanton Mansion, natanggap ito ni Young Master Kai. Aalis na daw ng bansa si Miss Stanton at maaaring hindi na bumalik. Biglang nagbago ang mukha ni Eric. Aalis na siya. Saan siya nagpunta? Saang flight siya sumakay? Gulong-gulo ang puso't isipan niya. Natatakot siyang galitin siya ni Nicole, pero natatakot din siyang hindi siya pinansin nito. Gusto siyang bawiin ni Eric kahit na ang ibig sabihin nito ay kapuputan niya ito habang buhay. Hindi niya kayang mawala ito sa buhay niya. Bahagyang nanginig ang labi ni Mitchell. Si Miss Stanton ay hindi sumakay ng commercial flight. Sumakay siya sa pribadong jet ng pamilya Stanton. Naningkit ang mga mata ni Eric.
Lalong lumalim ang ekspresyon niya. Para hindi niya malaman ang tungkol sa kanyang kinaroroonan, pinili niya ang isang pribadong eroplano. Mukhang desidido na talaga siyang umalis. Natarante si Eric. Pakiramdam niya ay biglang gumuho ang isang mahalagang bahagi ng kanyang puso. Nagngat-ngat siya ng ngipin. Nagyayelong tingin niya. Hindi. Kailangan kong hanapin siya. Isang oras. Gusto kong malaman kung saan siya nagpunta. Nagtaas ng tingin si Eric kay Mitchell. Napakalamig ng boses niya habang sinasabi, kung hindi, maaari kang mawala kasama siya. Nanginginig ang katawan ni Mitchell. Agad siyang sumagot, yes, sir. With that, lumabas na siya. Makalipas ang 4 na oras. Ang subsidiary ng Stanton Corporation sa ibang bansa. Nakatayo si Eric sa entrance. Matangkad siya at maganda ang pangangatawan. Ang kanyang mga tampok ay malalim at kitang-kita, at siya ay tumingin ng pambihira. Siya ay may kalmado at marangal na hangin tungkol sa kanya na hindi nagtagal ay nakuha niya ang atensyon ng maraming tao. Ang receptionist ay nagtanong sa kanya ng higit sa 1 beses kung mayroong anumang bagay na maaari niyang gawin upang makatulong. Ngumiti lang ng mahina si Eric at umupo doon. May hinihintay ako. May bakas ng gulat sa ilalim ng kanyang kalmado at nakolektang ekspresyon. Kahit alam ni Eric na nandito si Nicole, hindi siya naglakas loob na puntahan para makita siya ng padalos-dalos. Kung gagawin niya iyon, mas lalo siyang kapuputan nito. Kaya naman, gusto ni Eric na hintayin siya sa ibaba para magpanggap siya na nagkataon lang. Maaaring hindi siya maniwala sa kanya, ngunit hindi mahalaga. Tawa ng tawa si Eric sa sarili. Naging maingat na talaga ako ngayon. Kalimutan mo na. Worth it lahat basta nakikita ko siya. Natapos na ni Nicole ang pagharap sa mga apurahang bagay at dumalo sa mga pulong hanggang hapon. Ang CEO ng subsidiary ay si Eugene LeCroy, kaklase ni Nicole. Nagkwentuhan at nagtatawanan silang dalawa habang pababa ng hagdan. It's all thanks to your timely arrival. Kung hindi, magulo. Ngumiti ng matamis si Eugene. Ngumisi si Nicole. Napakatingkad at kumpiyansa niya sa kanyang stilettos, na parang isang tunay na amo. Salamat din sa magandang kooperasyon mo. Nang makarating silang dalawa sa unang palapag, narinig nilang nag-uusap ang ilang babae sa harapan. Sino ang hinihintay ng lalaking iyon? Ang gwapo-gwapo niya. He's the most handsome foreign man I've ever seen. Unfortunately, tinanggihan niya ako nang tanungin ko siya ng contact information niya kanina. Narinig ni Nicole ang kanilang pag-uusap at walang malay na tumingin sa lounge. Tumayo ang lalaki at tinignan siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay may hindi maipaliwanag na komplikadong emosyon. Naglakad siya palapit sa kanya saglit. Lihim na nagngangalit si Nicole. Talagang pinagmumultuhan ako ng bastos na ito kahit saan ako magpunta. Wala siyang sinabi. Tumayo si Eric sa harapan nila at sinulyapan si Eugene na nasa tabi niya. Mapanganib na pumikit ang mga mata ni Eric bago kalmadong ibinalik ang tingin kay Nicole na agad namang naging maamo. Bakit bigla kang umalis ng bansa? Bahagyang nanigas ang mukha ni Nicole. Nagtaas siya ng kilay. Kailangan ko bang i-report sa iyo ang tungkol sa itinerary ko? Kabanata 335. Medyo sumakit ang bewang ko. Ang malamig na ugali ni Nicole ay hindi nagdulot ng kahit katiting na kawalang kasiyahan kay Eric. Sa halip, ang mga mata nito ay napakaamo at mainit habang nakatitig sa kanya. Wala, nagtatanong lang ako. Ayos lang kung hindi mo sasabihin. Anyway, maraming paraan si Eric para malaman. Bahagyang umubo si Eugene LeCroy na nakatayo sa tabi ni Nicole. Miss Stanton, kaibigan mo. Hindi. Agad naman itong tinanggi ni Nicole. Dahil naayos na natin ang isyo, gusto mo bang bumalik ng ilang araw bago umalis? Mungkahi ni Eugene. Mas lumamig ng ilang degrees ang tingin ni Eric. Ang kanyang mga mata na nanlilisik kay Eugene ay nagdadala ng hindi maipaliwanag na lamig. Kumunat ang noo ni Nicole at umiling. Next time. I still have some urgent matters to deal with back home. Sayang naman. Have a safe trip home then. Magalang na inilahad ni Eugene ang kanyang kamay. Ngumiti si Nicole at nakipagkamay sa kanya bago siya tumalikod para umalis. Sinundan siya ni Eric ng malalaking hakbang. Mukha namang perpekto silang dalawa ng magkatabi. Maaari silang maging sentro ng atensyon saan man sila magpunta. Pilit na sinusundan ni Eric si Nicole, na hindi pinansin sa buong oras.
Sumakay siya sa pribadong jet ng pamilya Stanton. Hinanap kita kagabi diba? Tinakat ba kita? Malamig na ngumuso si Nicole. Sorry, hindi kita nakita. Tumigil sandali si Eric. Bahagyang pilit ang boses niya. Walang kasama sa buong oras. Pero medyo masakit ang bewang ko, at may bakas ng paa sa damit ko. Napaawang ang labi ni Nicole. Isang bakas ng pagkakasala ang sumilay sa kanyang mga mata. Medyo nagulat si Eric sa sobrang tolerant ni Nicole sa kanya ngayon. Na-flatter pa siya. Hindi nakayanan ni Nicole ang titig ni Eric sa kanya at hindi napigil ang magsalita. Mr. Ferguson, anong ginagawa mo dito? Sa wakas ay tinanong niya siya para sa kanyang layunin. Bahagyang natigilan si Eric. Lahat ng mga dahilan na iyon na inihanda niya sa kanyang isipan ay natigil. Ang kanyang boses ay mahina, magnetic, at garalgal. Akala ko ayaw mo na akong makita, kaya hinanap kita. Natigilan si Nicole at napasnort ng mahina, saka iniwas ang mukha para makakuha ng kakaibang sulyap. Malalim ang tingin ni Eric habang nakatingin sa kanya. May 1,000 salita na gusto niyang sabihin ngunit hindi niya magawa. Nicole, may gusto ka ba? Bigla niyang gustong tuparin ang lahat ng hiling nito, gaano man ito kawalang katarungan. Hiningi man niya ang mga bituin sa langit, gagawa siya ng paraan para makuha ito para sa kanya. Tumawa si Nicole. Lahat gusto ko. Para layuan mo ako. Saglit na nakagat ang sulok ng labi ni Eric bago niya ipagpatuloy ang ekspresyon. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang mga mata para itago ang lungkot at pagpipigil na bumabalot sa kanyang mga mata. Ngumiti ulit si Eric na parang walang nangyari. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang mababaw na arko, ngunit may kadiliman sa kanyang mukha. Hindi iyan magagawa. Mas mabuting huwag mo nang isipin iyon. Kunwari lang na hindi nagtanong. Pagkatapos nun, sumandal siya sa upuan at pumikit para matulog. Nilaybot ni Nicole ang kanyang mga mata at ngumuso, sa katahimik na ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkarating nila sa Medianya, sa wakas ay nagkaroon ng kapayapaan si Nicole sa loob ng ilang araw. Nagpunta siya sa pangingisda at pamimili, lahat ng walang nakakaabala na si Eric Ferguson sa kanya. Ang unang episode ng adventure variety show ni Nathaniel ay nakakuha ng maraming papuri at napakapopular. Sinamantala rin ito ni Fabian para makakuha ng mas maraming deal at trabaho. Maging si Miles Cavanaugh ay hinilingang mag-shoot ng ilang mga patalastas. Ang may bad na replika lang ay kay Michaela, na pilit na nag-lay low dahil binatikos siya ng napakaraming netizens. Gayunpaman, sikat pa rin si Michaela, na itinuturing ding blessing in disguise. Hindi mabilang na mga tao ang humiling kay Michaela na huminto, ngunit kung talagang umalis siya sa palabas, hindi na niya maibabalik muli ang kanyang reputasyon. Kaya, kinailangan ni Michaela na lumahok sa pangalawang episode kahit na ano. Nang makuha ang imbitasyon sa pangalawang episode, nagpunta si Nicole sa lokasyon ng shoot ng may matinding pag-aatubili. Bagamat narinig niya na hindi ito nakakapagod gaya ng unang episode, nahulaan niya na hindi pa rin ito magiging masyadong madali. Pagdating niya, nandoon na ang iba. Masayang lumapit si Nathaniel at balak siyang yakapin at paikutin, ngunit brutal siyang sinipan ni Nicole sa batok. Napasigaw siya sa sakit. Ikaw. Napakasama mo. Sorry Neil, hindi ko nakita na ikaw yon. Kasinungalingan. Tumawa ng sobra si Nicole. Kahit papaano naging close silang dalawa. She then maintained a dissenting ngiti at lumakad para batiin ang iba. Kabanata 336. Diyosa, maghintay ka dyan. Nagsuot si Nicole ng simple at komportableng casual na damit at napakagaan na makeup. Gayunpaman, hindi nito naitago ang kanyang kinang at alindog. Siya ay mayroon pa ring napakarangal at tiwala na ugali. Casual na kumaway si Miles sa kanya. Magalang na lumapit si Fabian para yakapin at makipagkamay sa kanya. Si Michaela ay nakasuot ng cocktail dress at medyo stunning. Maingat siyang ngumiti at naging mas conscientious siya pagkatapos ng nangyari noong nakaraan. Nicole, matagal na tayong hindi nagkita. Magalang na ngumiti si Nicole. Hindi ito masyadong mainit o masyadong malamig. Nakatingin lang siya ng kakaiba sa get-up ni Michaela. Isa itong adventure show. Bakit siya nakadamit na parang maglalakad sa red carpet? Sa tingin ba niya, madaling lokohin ang mga netizens? Gayunpaman, nanatiling tikom ni Nicole ang kanyang bibig dahil ito ay hindi bagay sa kanya. Nandito lang sila para sumali sa show,
hindi para makipagrelasyon. Dahil dumating ang lahat, nag-brief ang direktor sa kanila at sinimulan ang live broadcast. Ang lahat ay naghihintay lamang sa direktor na matapos ang kanyang mahabang talumpati. Maging si Nathaniel ay medyo naiinip din. Sa wakas, may nagsabi ng ilang salita sa tainga ng direktor. Nakahinga ng maluwag ang direktor at bahagyang umubo. Lahat, ang aming title sponsor para sa episode na ito ay nagbago. Ang malaking boss ay magiging may-ari din ng copyright ng programang ito. Napaatras si Nathaniel sa gulat. Ano? Paanong wala akong alam dito? Nagbago ang investor na pinagsikapan ni Nathaniel nang hindi niya nalalaman. Nakapagtataka, binili pa ng bagong mamumuhunan ang copyright. Si Nathaniel ang producer, pero wala siyang alam tungkol dito. Ngumiti ang direktor. Nathaniel, malalaman mo saglit. Malapit na ang sorpresa. Lahat ay nakatingin sa katahimikan at pagkamangha habang pinapalakpakan ng direktor ang kanyang mga kamay. Let's give a warm applause to welcome our mysterious guest and the sole title sponsor of our program, Mr. Eric Ferguson. Isang palakpakan ang umalangaw-ngaw sa venue. Natahimik ang lahat nang lumabas si Eric Ferguson mula sa likod ng direktor. Napasulyap sila kay Michaela na mag-isa pa ring pumapalakpak. The group very tacitly ignored Michaela and looked at Eric. Pumunta si Nathaniel na nagtataka at nalilito. Paano nangyari ito? Bakit nandito ang tito ko? Magalang na nakatayo lang sina Fabian at Miles na walang reaksyon. Ayaw namang madamay ng dalawa sa awkward na sitwasyon. Nilaybot lang ni Nicole ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang ulo. Anong nangyayari? Nakita ng mga netizens sa live stream ang eksenang ito at agad na naging maingay. Ha. Ito ang pinakamapurol at pinakamalungkot na seremonya ng pagtanggap na naranasan ni Ginoong Ferguson, tama ba? Dumating si Mr. Ferguson upang suportahan ang karera ng kanyang pamangkin, tama ba? Sila ay isang mapagmahal na pamilya. Baliw si Michaela, itong fake little na walang alam. She's such bootlicker. Hindi ba siya nahihiya sa sarili niya? Si Nicole pa rin ang pinakakalma, pero I think she regretted not being sole sponsor for this program first. Magiging juicy ang episode na ito. Kahit sinong dalawang lalaki at babae ang nasa iisang frame, lahat sila may medyo skandal. Ha. Diyosa Nicole, manatili ka dyan. Naglakad si Eric nang walang pakialam sa kakulaitan at kartihan ng eksena. Ang kanyang ekspresyon ay napakaamo kahit na ang kanyang katawan ay nagdadala ng isang hindi malapitan at hindi matamo na aura. Noong nasa backstage si Mitchell, itinaya niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo kay Eric. President, kailangan mong ngumiti ng higit pa para mapunta sa magandang biyaya ni Miss Stanton. Kung hindi, baka mahiwalay ka. Anong biro? Hindi ako natatakot na ihiwalay. Ang mga baka at tupa lamang ang nabibilang sa isang kawan. Ang mga tigre ay laging gumagala mag-isa. What I want is to get in Nicole's good graces. Isip ni Eric. Kabanata 337. Nakabawi na ba ang paa mo? Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Eric. Ipinakilala ng direktor na ang layunin ng pagbisita ni Eric ay para maranasan ang makabagong katangian ng programang ito. Hindi pinaniwalaan ni Nathaniel ang isang salita nito. Alam niyang namamayagpag lang ang kanyang tiyuhin. Sa wakas ay nakaligtas ang kanyang negosyo pagkatapos ng labis na paghihirap, ngunit madali itong naging isa sa maraming negosyo sa ilalim ng portfolio ni Eric. Ang mas nakakainis, kinailangan ni Nathaniel na magnganga ang kanyang mga ngipin at pilitin ang kanyang sarili na magpasalamat sa kanyang, mabait, na tiyo Eric. Pakiramdam ni Nathaniel ay naninikip ang kanyang dibdib na hindi siya makahinga. Napangiti ng husto ang direktor at naglagay ng opaque box sa gitna. Sa pagkakataong ito, 6 na ang kalahok namin, 2 bawat grupo. Magkatim ang mag-drawing ng parehong kulay. Magbubunot na sana ang lahat ng kanilang mga card nang pigilan sila ng direktor. Mr. Ferguson has a selection card in his hand. Since he's our mystery guest this time, he has the priority to choose. Nakatayo doon si Eric, mukhang matangkad at patayo. Ang kanyang marangal at malakas na aura ay imposibleng baliwalain. Excited na tumingin kay Eric si Michaela na nakatayo sa tabi ni Nicole. Nais niyang siya ang mapili nito. Pagkatapos ng lahat, napakakaunting mga kababaihan na maaaring iugnay kay Eric Ferguson. Mula noong huling beses na nag-present si Eric ng
Most Promising Newcomer Award, kay Michaela. Maraming tao ang nagpunta para magtanong tungkol sa relasyon nila ni Eric. Nagbago ang ugali sa kanya ng mga dati nang minamaliit si Michaela. Natikman na niya ang mga pakinabang ng pakikasama kay Eric, kaya kung siya ay magiging babae nito, dapat igalang siya ng lahat. Bahagyang pumulupot ang sulok ng labi ni Eric. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa direksyon nila. Sa sobrang tuwa ni Michaela, lalabas na ang puso niya sa dibdib niya. Pupunta ba siya para sa akin? Gayunpaman, huminto si Eric isang hakbang lang ang layo kay Michaela at binigyan ng matalim na tingin si Nicole. Ang mga mata ni Michaela ay may hindi nakukuhang pananabik kay Eric. Nais niyang sumulyap lang ito sa kanya, ngunit hindi niya ginawa. Nakatingin lang siya kay Nicole. Walang pakialam na sinulyapan siya ni Nicole. Walang pag-aalinlangan, umatras siya, halatang tinatanggihan ang pagpili nito. Muling nagliwanag sa pag-asa ang puso ni Michaela. Gayunpaman, matiag ang humakbang si Eric at tumingin kay Nicole nang nakangiti. Sa isang iglap, halata na ang sitwasyon. Napakunot-noo si Nicole nang humakbang si Eric para itulak ang card na nasa kamay nito sa kamay niya, sa kapilit na hinawakan ang kamay nito. Pipiliin ko si Nicole. Umalangaw-ngaw sa venue ang kanyang mga salita. Sinaman siya ng tingin ni Nicole nang hindi nasisiyahan habang hinikayat ng direktor ang iba na iguhit ang mga baraha. Ang huling pagpapangkat, Fabian at Nathaniel, Miles at Michaela. Nicole at Eric. Nang makita ito ni Nathaniel, napalundag siya at niyakap si Fabian ng mahigpit, ayaw bumitaw. Bro. Sa wakas nagkapares na tayo. Nagpapasalamat lang si Nathaniel sa langit dahil hindi niya ito naipares kay Michaela. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Miles, ngunit napanatili pa rin niya ang kanyang kalmado at tinanggap ang resulta na parang gentleman. Si Michaela ay hindi masyadong nasiyahan dahil si Miles ay isang nobody. Kahit na ang pagwawalang bahala kay Eric Ferguson, ang katanyagan at katayuan ni Miles ay hindi kasing ganda ng kay Nathaniel. Kaya, hindi siya makakabuo ng higit pang hype para sa kanyang sarili kung siya ay ipinarace kay Miles. On second thought, nanalo ng maraming papuri sina Nicole at Miles sa last episode, kaya naisip ni Michaela na titiisin na lang niya. Ngumiti si Michaela at tumingin kay Miles. Please alagaan mo ako. Ngumiti si Miles at tumango. Oo naman, pero dapat gumaling na ang paa mo, di ba? Nanigas ang mukha ni Michaela. Tahimik lang siyang ngumiti nang hindi sumasagot. Pinagtawanan ito ng mga netizens na nanonood ng live stream. Si Miles Cavanaugh ay isang tuwid na tao. Ha. Naka-recover na ba ang paa mo? Napapatawa ako. Naisip ko na pumunta dito si Mr. Ferguson para sa kanyang pamangkin. Nandito pala siya para kay Nicole. Masyadong obvious ang purpose niya. Hindi ba pwedeng maging magkaibigan ang hiwalay na mag-asawa? Iisa lang ang circle nila, kaya kailangan magkaroon ng cordial relationship, di ba? Ordinaryong kaibigan lang sila. Ang cute ng mukha ni Nathaniel. Siya talaga ang source of happiness ko. Maganda sana kung hindi sila nag-divorce. Si Eric Ferguson ay tiyak ang aking unang pagpipilian para sa pagiging isang napakagandang tao. Sayang lang. President Nicole, wag malambot ang puso. Kahit wala si Eric Ferguson, ang buong mundo ay nasa serbisyo mo. Kabanata 338. Mahulog sa kanya. Tumayo roon si Nicole, binawi ang kanyang kamay, at inikat ang kanyang mga mata kay Eric. Ha! Mysterious guest. Kung alam ko lang na nag-i-invest ang Ferguson Corporation sa program na ito, hindi ko sana binigyan ng ganyang daang milyon si Neil. Sayang naman. Napataas ang kilay ni Eric at sadyang hininaan ang boses na parang may binubulong sa kanya. Pagkatapos ay ipapabalik ko sa kanya ito para sa iyo. Sinong may gusto ng katangahan mong pera? Napaisip si Nicole. Nakita ni Eric na hindi niya ito pinapansin at bahagyang umubo. Ang lahat ng ito ay inayos ng pangkat ng programa. Hindi ka magiging sport dahil lang sa relasyon natin, di ba? Sumulyap si Nicole sa kanya nang walang pakialam. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, paumanhin, Mr. Ferguson, hindi mo na ako may impluwensyahan. Huwag kang masyadong mapangahas na lumapit sa akin, at huwag mo akong istorbohin sa paggawa ng pera. Upang ay sponsor ang mga batang hunk. Bahagyang nanigas ang mukha ni Eric. Kumaibot ang mga sulok ng labi niya, at hindi na siya nagsalita. Nagalit man siya sa mga sinabi nito,
Wala siyang choice kundi tiisin ito dahil siya ang nagtanong noong una. Nakinig ang lahat habang ipinaliwanag ng direktor ang mga patakaran ng laro, na talagang mas ligtas kaysa sa unang yugto. Ang unang laro ay upang mahanap ang mapa ng kayamanan. Nakatago ang treasure map sa isang abandonadong pabrika. Naisip ni Nicole na malamang na pinili nila ang lugar na ito para makatipid sa upa. Halatang medyo hindi nasiyahan si Eric, ngunit dahil napili na ang lugar na ito noon pa man, hindi na ito mababago. Nalinas na ang pabrika, ngunit madilim pa rin at medyo nakakatakot. Ang kulay abo-puting pader ay mukhang sira-sira. Nagkalat ang mga mesa at upuan kung saan-saan, at pinabuga ng hangin ang ilang lumang kurtina. Parang haunted house lang. May 3 palapag sa pabrika na ito. Ang bawat kuponan ay pumili ng isang palapag at kailangang magkadikit kapag nagpalit sila ng sahig mamaya. Pinili ni Nathaniel at Fabian ang unang palapag. Pinili ni Nicole at Eric ang ikalawang palapag. Pinili ni Miles at Michaela ang ikatlong palapag. Pag-akyat nila Nicole at Eric sa likod ni Michaela at Miles. Ang kapaligiran ay medyo nakakatakot na may ilang madilim at mahalumigmig na mga lugar kung saan hindi maabot ng araw, na lumilikha ng ilang mga anino na lugar. Umiling si Michaela at sumunod kay Miles. Mukha siyang takot, mahina, at nakakaawa. Nakakatakot naman. Nicole, hindi ka ba natatakot? Kung si Michaela lang ang mukhang natatakot, mukhang bongga. Kaya, gusto niyang marinig ang iniisip ni Nicole. Napaawang ang labi ni Nicole. Ano ang dapat ikatakot? Ang lugar na ito ay nilinis na ng pangkat ng programa, at may mga kamera sa lahat ng dako. Huminto si Michaela sa kanyang mga galaw at walang gana niyang kinagat ang ibabang labi. It feels like filming a horror movie. Takot na ako sa multo simula bata pa ako. Bakit ang tahimik mo? Are you an atheist? Tinaas ni Nicole ang kanyang kilay at sinabi sa isang mapurol at malinaw na boses, noong bata pa ako, ipinakilala sa akin ng aking ama ang mga ideya sa Enlightenment, at mayroon akong isang menor de edad sa Marxism sa panahon ng aking pagkadoktor. Hindi ako naniniwala sa mga multo at mga iba pa. Ang pangungusap na ito ang naghiwalay sa 2 babae. Napaawang ang labi ni Michaela at hindi na nagsalita. Ang pakikipag-usap kay Nicole ay pang-aabuso sa sarili. Parang biro ang walang kwentang takot ni Michaela sa harap ng mga teorya ni Nicole. Walang pakialam si Miles kay Michaela at excited na hinanap ang treasure map. Nakatingin si Eric kay Nicole na may maamong mga mata. Nakaramdam na lang siya ng saya sa kung ano man ang lumabas sa bibig nito. Nang makarating sila sa ikalawang palapag ay tumalon si Nicole ng ilang hakbang. Susundan pa lang sana ni Eric nang mapansin niya ang figure sa harap na tumagilid pabalik, na bumagsak sa kanya. Nadulas si Michaela at napaatras. Tulong. Kumunat ang noo ni Eric. Kung umiwas siya, gamulong-gulong na si Michaela sa hagdan. Sa isang iglap, hindi nagatubili si Eric na sipin si Michaela sa likod para mailigtas ang kanyang buhay. Bumalik si Michaela mula sa halos pagkahulog sa hagdan tungo sa pagkakahiga una sa lupa, humahagulgol sa sakit. Ang malungkot na sigaw na iyon ay muling nakakuha ng atensyon ng lahat. Naisip ni Michaela na sasagipin siya ni Eric at gusto niyang dagdagan ang pagkakataon niyang makausap si Eric. Dahil dito, nasa likod lang siya. Hindi na kailangang isipin, ang kanyang maliit na cocktail dress ay nasira. Sumugod sina Nicole at Miles nang marinig ang sigaw niya. Mukhang nabigla si Nicole at nagmamadaling lumapit para tulungan siyang makatayo. Ayos ka lang ba? Nakikinig si Nathaniel sa atheistic na sagot ni Nicole at kitang-kita niya ang lahat mula sa ibaba. Sa puntong ito, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Michaela, malapad naman itong hagdanan, pero sa tito ko lang ay nahulog ka, ha? Kabanata 339. Siya ang clown. Sobrang pangit ng mukha ni Michaela. Nakaramdam siya ng matinding hiya nang ilantad ni Nathaniel ang kanyang iniisip. Ay, aksidenteng natapakan ko ang damit ko at nahulog. Hinintay ni Nathaniel ang tono niya. Oh. Walang naniwala sa kanya. Hindi nakaimik si Nicole, ngunit gusto lang niyang mabilis na matapos ang gawain at ayaw niyang manatili rito. Nag-propose siya. Gusto mo magpalit ng damit? Tumanggo si Michaela at nagmamadaling tumayo. Maingat na wika ni Miles. You didn't twist your ankle and want me to carry you again, right? I recently twisted my back. Namula agad ang mukha ni Michaela. Pinahiya lang siya ni Miles dahil sa pagpapanggap niya sa huling episode.
Tumingin siya kay Eric na wala man lang pakialam sa kanya. Mukhang alam din niyang nahulog ito sa kanya. Bakas din sa mga mata niya ang pagkasuklam na nagpahiya kay Michaela. Isa lang siyang clown pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsusumikap at pagsisikap. Sinong mag-aakala na pipiliin ni Eric na huwag siyang saluhin mula sa likuran at sa halip ay hinayaan siya. Nakagat ni Michaela ang ibabang labi. Pulang-pula ang mukha niya habang pilit na ngumiti. No injuries. Nadumihan lang ang damit ko. Magpapalit ako. With that, napatingin si Michaela sa assistant niya sa di kalayuan at nagmamadaling bumaba habang hawak ang damit niya. Bago pa man magsimula ang laro, naging mainit na usapan ng netizens ang hashtag #MichaelaFiligan. Nagpapakatanga na naman ang lumpo na si Michaela. Ang konting drama queen. Hahaha. Galing talaga ang ginawa ni Mr. Ferguson. Pinapalakpakan ka namin sa screen. Ang highlight ng baldado na si Michaela ay huminto sa Most Promising Newcomer Award. May mali ba sa utak ng babaeng ito? Si Miles ay isang prangka na tao. Hahaha. Pinaikot ang bewang niya. Talagang walang pakialam si Nathaniel kung sino man ang guguluhin niya. Bakit ang gwapo ng mga Ferguson men? Ang ekspresyon ni Goddess Nicole ay parang, I see through everything, but I still have to play along with your act. Natulala ako. Hindi nila i-pause ang show habang hinihintay nilang mapalitan si Michaela dahil live broadcast ito. Kaya, sa sandaling umalis siya, ang natitirang mga kalahok ay kailangang magpatuloy. Napatingin si Eric na tumalikod si Nicole at pumasok sa loob. Ang mga hilera ng mga mesa at upuan ay may kinakalawang na kagamitan, at ang tatlong gilid sa dingding ay mga kabinet na mukhang angkop na lugar upang itago ang mga bagay. Hindi nagmamadaling tingnan sila ni Nicole isa-isa. Sa halip, tumayo siya sa mas mataas na baitang at tumingin sa paligid. Ang isang mapa ng kayamanan ay hindi eksaktong isang malaking bagay at maaaring wala sa palapag na ito. Nakangiting naglakad si Eric. May clue ka ba? Halatang ayaw siyang kausapin ni Nicole, lalong hindi pag-usapan ang mga natuklasan niya sa kanya. May espesyal na relasyon ang dalawa, kaya mas naging sensitive at kainahinala ang netizens sa kanilang interaksyon. Kung mali ang sinabi nila, magiging trending topics ang mga pangalan nila. Maaaring may mga alingaw-ngaw pa ng pag-aasawang muli. Ito ay sapat na nakakaabala para kay Nicole. Pinandilatan niya ito ng mata at sinabi sa walang pakialam na tono. Ikaw na mismo ang maghanap. Hindi na natin kailangang makialam sa isa't isa. Pagkatapos noon, pumunta si Nicole sa pinakamalapit na kabinet para hanapin ang mapa. Ang cameraman na sumusunod sa kanila ay hindi pa nakakita ng ganitong eksena. Inutusan siya ng direktor na pangalagaan si Eric Ferguson. Naging maingat silang lahat upang hindi lumabas ang anumang masamang tsismis at kahit na ang pangkat ng relasyon sa publiko ay naka-standby sakaling magkaroon ng anumang aksidente. Gayunpaman, ang dalawang makapangyarihang pangulong ito ay walang pakialam sa kamera at direktang nagsalita. Kumpara sa mga aktor na marunong lang magpanggap, nakakapreskong content ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Eric at sumunod kay Nicole na nagkunwaring walang nangyari. Narinig ni Nicole ang kanyang mga yapak at nawalan ng pasensya. Hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog? Kabanata 340. Siya ay nasa Rolly. Nagtaas ng kilay si Eric. Dito din ako titingin. Nagkunwari siyang nagbukas ng kabinet. Sinaman siya ng tingin ni Nicole, hindi siya pinansin, at nagpatuloy sa pag-flip sa mga bagay. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Eric ang isang maliit at hindi mapansing kahon sa ibabaw ng kabinet. Nagtiptoed si Nicole at akmang aabutin ito. Bago pa niya ito mahawakan, nahulog ang kahon. Huli na para umiwas. Nakita ni Nicole na malapit na itong mabasag sa kanyang noo at napapikit ng mariin. Naduraj ang puso niya. Ugh! Anong malas! Gayunpaman, ang inaasahang sakit ay hindi nangyari. Sa halip, isang malaki, bahagyang malamig na kamay na may mahinang amoy ng kolon ang tumakip sa kanyang ulo at nakaharang sa kanyang mga mata. Ramdam ni Nicole ang mahinang kalabog ng kahon na nahuhulog at tumama sa likod ng kamay ni Eric, ngunit hindi siya nagpatinag. Sa sandaling iyon, ang puso niya ay parang tinamaan ng kahon na iyon at bahagyang kumandat. Inalis ni Eric ang kamay niya. Magnetic at malambing ang boses niya. Buti na lang at hindi ka tinamaan. Inabot niya sa kanya ang kahon na nasa kamay niya. I don't think they'll hide it in such an obvious place. You wanna take a look?
Sinulyapan siya ni Nicole at mahinang binawi ang tingin. Binuksan niya ang kahon na iyon at sigurado, wala itong laman. Hindi naman siya gaanong nadismaya at basta na lang inihagis ang kahon sa mesa sa gilid, saka nagpatuloy sa paglilibot. Hindi nagpasalamat si Nicole kay Eric at umarte na parang wala lang ang maliit na episode na iyon. Gayunpaman, nang patuloy siyang sinundan ni Eric, hindi na niya ito pinagalitan. Ang ikalawang palapag ay medyo madilim, ngunit ang liwanag sa labas ng mga sirang bintana ay sapat lamang upang lumiwanag ang katawan ni Nicole. Malinaw ang kanyang mga mata. Makinis ang curved ng side profile niya, at masigla ang mapupulang labi. Ang side profile lang niya ay sapat na para mataranta ang mga tao. Siya ang uri ng walang kahirap-hirap na kagandahan na nagkaroon ng di napapabayaang pag-iral nang tumayo siya roon, hindi tulad ng iba na kailangang maging madrama upang may pabatid ang kanilang presensya. Siya ay may likas na reality na hindi may tatago. Habang tumitingin ang isa sa kanya, mas lalo siyang gumanda. Napansin ni Nicole, na naglalakad sa harapan, ang nagbabagang tingin mula sa likuran. Sa tuwing lumilingon ito sa kanya, nagkataon lang na nakatingin ito sa ibaba para may hinahanap. Kakaiba talaga ang seryoso niyang tingin. Paminsan-minsan ay nakatutok din sa kanya ang camera, nakakainis talaga. Naglakad-lakad si Nicole sa ikalawang palapag at walang nakita. Tumakbo si Nathaniel pataas. Tito Eric, Nikki, magpalat tayo ng sahig. Wala kaming nakita, 5 o 6 na kahon na walang laman. Tumanggo si Nicole at bababa na sana nang hindi niya sinasadyang masulyapan ang dingding sa tapat nila. Tumingin din si Eric at pinaikit ang mga mata. Ito ay talagang isang mapa. Naningkit ang mga mata ni Nicole. Mabilis siyang lumapit at tumingin sa mga tauhan sa tabi niya. Ito ba? Nakakaloka ang excitement niya. Nanghihinayang na umiling ang staff. Hindi. Agad na nanlabo ang kanyang mga mata. Alam kong hindi ito magiging ganoon ka-simple. Pababa na sana si Nicole nang biglang narinig niyang sumigaw si Michaela mula sa ikatlong palapag. Nahanap ko na. Ang mga mata ng lahat ay subconsciously tumingin sa itaas. Ngumuso si Nathaniel sa hindi makapaniwala hanggang sa sumigaw si Miles, Director. Pagkatapos ay binigyang pansin nila ang kaguluhan. Sinabihan ng mga tauhan sa gilid ang lahat na pumunta sa ikatlong palapag. Mukhang nahanap talaga ni Michaela ang mapa. Walang inaasahan na si Michaela, na napakahirap sa interpersonal na komunikasyon, ay magtrabaho ng husto sa pagkakataong ito. Sinundan sila ni Nicole sa taas. Excited na dinala ni Michaela ang treasure map sa direktor habang si Miles ay nakatayo sa gilid na walang ekspresyon. Ang larong ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Tinanggap ito ng direktor at same time na inihayag na ito ang tunay na mapa ng kayamanan. Sa sobrang tuwa ni Michaela ay napalundag siya sa tuwa. Sa wakas, ang aking sandali ng kaluwalhatian. Director, hindi ba oras na para magpalit ng teammates? Napatingin si Michaela kay Eric na may nagbabagang tingin. Ang kanyang mga iniisip ay nakasulat sa kanyang buong mukha. Ganyan sa last episode. Ang sinumang nanalo sa unang laro ay kailangang magpalit ng mga kasamahan sa koponan. Nag-aalangan na sumimangot ang direktor. Biglang sabi ni Eric na nakatayo sa likod ni Nicole sa malamig na tono. Kinansela ang bahaging ito para sa episode na ito.